Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 881 hanggang 900. Kabanata 881. Bumuhos ang pera tulad ng tuloy-tuloy na agos ng tubig. Gayunpaman, hindi kailanman naging matipid si Jasper pagdating sa mga ganitong kaganapan. Kung ang umaga ay sinabi na ang oras para sa mga ulat sa pananalapi at pang-araw-araw na lumiwanag, kung gayon ang mga kaganapan sa gabi ay langit sa lupa para sa mga tagapagbalita ng balita sa entertainment. May mga kilalang tao sa lahat ng dako. 3 sa 4 na pinakamayayamang pamilya ng Harbor City ang nanguna, na sinamahan ng maraming mahahalaga at makapangyarihang tao mula sa Southeast Province at sa paligid nito. Higit pa rito, 8 big shots mula sa 12 ng mga negosyong real estate na pag-aari ng estado sa loob ng bansa ang naroroon din. Napakarami rin ng mga superstar. Magagandang mga babae, lahat ng 4 na pangunahing superstar ng Harbor City, at maraming pinag-aawayan ng Miss Harbor City kung sino ang unang lumitaw. Natipon ng gala ang halos lahat ng mga nangungunang celebrity ng Harbor City at ng mainland. Ang isang simpleng piging ng pasasalamat ay naging isang napakaklase na gala. Ang mga babaeng bituin ay naka-doll up at maganda habang naglalakad sila sa red carpet papasok ng hotel. Maaaring kumuha ng larawan ng random ang mga reporter dito at malamang na magkakaroon sila ng shot ng mga mayayamang anak na may kasamang magagandang celebrity o modelo. Ang isang kasaganaan ng mga tao na malamang na maging sentro ng mga iskandaloso na alingaw-ngaw ay naruroon, at ang mga mamamahayag ay ngumiti ng napakalawak na ang kanilang mga ngiti ay umaabot mula sa tainga hanggang sa tainga. Hindi nagustuhan ni Wendy ang mga ganitong pangyayari, at talagang napagod siya sa nakalipas na 2 araw. Kaya pinili niyang manatili sa bahay ng araw na iyon. Gayunpaman, naramdaman ni Jasper na mas nakakahiyang lumabas na mag-isa sa mga ganitong sitwasyon, kaya hiniling niya si Scarlett na sumama sa kanya. Ang pagkilos na ito lamang ay hindi gaanong ibig sabihin, ngunit pagkatapos ay nagsimulang kumalat ang mga alingaw-ngaw tungkol kay Jasper na naghihintay na dumating si Scarlett sa pasukan. Tila nakipag-date si Goddess Scarlett sa bagong bilyonaryo na si Jasper Lane. Si Scarlett ay namumulaklak sa isang ngiti kasama ang bunsong bilyonaryo sa kanyang tagiliran. Ang diyosa ng Harbor City ninakaw ng mainland billionaire. Ang mga katulad na headline ay agad na nagsimulang lumitaw sa isipan ng mga mamamahayag. Kasabay ng pag-abot ni Scarlett para hawakan ang braso ni Jasper, ang madilim na gabi ay lumiwanag tulad ng araw sa hapon na may mga flash ng kamera. Hindi na nagpapigil ang grupo ng mga mamamahayag nang sumugod sila para makapanayam, ngunit mabilis silang pinigilan ng isang grupo ng mga tanod. Hindi sila pinansin ni Jasper habang pinapasok niya si Scarlett sa hotel. Maraming tao, komento ni Scarlett habang nakapalibot sa braso ni Jasper. Hindi ko alam na ang mga kilalang tao ay natatakot sa mga madla, nakangiting wika ni Jasper. Ngunit hindi ito mga normal na tao, sagot ni Scarlett. Paanong hindi sila normal? Lahat sila ay nakapatong ang ulo sa kanilang mga balikat. Walang espesyal sa kanila. Kinagat ni Scarlett ang kanyang mga labi at ngumiti, kumikinang ang kanyang tingin na may tiyak na pang-akit habang lumingon kay Jasper. Ikaw ang pinaka-espesyal sa kanilang lahat. Tumingin si Jasper kay Scarlett at tumawa, alam mo, fan ako ng mga pelikula mo. Oh, gulat na tinignan ni Scarlett si Jasper, tapos nagpout, hindi ba ito ang linyang ginagamit ng mga mayayamang playboy para dayin ang mga babaeng celebrity? Napanood ko na ang A Summer Odyssey kahit 10 beses lang, mahinang bulalas ni Jasper. Siya ay teknikal na nagsasalita ng katotohanan, ngunit napanood niya ito sa kanyang nakaraang buhay. Walang makaiwas sa Purple Fairy. Sabihin mo lang sa akin ang isa sa mga linya ko at maniniwala ako sa iyo. Napagtanto ni Scarlett na si Jasper ay isang down-to-earth na tao na tila hindi napigilan ang kanyang ilong sa hangin, kaya nag-ipon siya ng lakas ng loob na makipagbiruan sa kanya. Nakikita mo ba ang lalaking iyon?
Para siyang aso, mahinang binigkas ni Jasper ang isang klasikong linya mula sa pelikula ni Scarlett. Nagkataon na sa pagkakataong iyon ay napalingon si Zane at nakita niya si Scarlett kaya naman nagulat siya at napatakbo nang sabihin ito ni Jasper. Kaya naman, nagkataon na narinig niya rin ang quote. Sino ang tinatawag mong aso? Umungol si Zane. Nilinggan ni Jasper si Zane at nakasimangot. Hindi ko napagtanto na may mga taong ipinagmamalaki na tawagin silang isang aso na tatakbo sila hanggang sa tanggapin ang titulo. Pagkasabi niya nito ay hindi na napigilan ni Scarlett at agad na humagalpak ng mahinang tawa dahilan para bahagyang manginig ang katawan niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 882. Pakiramdam ni Zane ay gumuho ang kanyang dignidad nang makita kung gaano kasaya si Scarlett habang tumatawa. Noon pa man ay gusto na niya si Scarlett. Iba ang nagustuhan niya sa mga babaeng celebrities na ngayon ay pagod na siyang makipaglokohan. Ang mga babaeng bituin na iyon ay handang matulog sa sinuman para sa kapakanan ng kaunting pera at katayuan. Hindi naman ganoon si Scarlett. Si Scarlett ang uri na mas gugustuhin pang mamatay kaysa hayaang pilitin siya ng sinuman. Ang gayong kadalisayan at kalooban ay napakabihirang sa gayong araw at edad. Sa kabila nito, si Scarlett talaga iyon. Sinubukan ni Zane ang lahat ng uri ng taktika upang mapalapit sa kanya, ngunit hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Ngayong sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong makita si Scarlett ngayong gabi, sasamantalahin na sana niya ang pagkakataong mapalapit sa kanya nang bigla niyang makuha ang kanyang sarili na titulo ng isang aso. Not to mention, pinanood ni Scarlett ang paglalahad ng eksena. Ito ay hindi maaaring tanggapin ni Zane. Ano ang sinabi mo? Bump ka ng bansa. Nagngangalit si Zane. Nagkikimkam na ng matinding puot kay Jasper, ang pangyayaring ito ay nakadagdag lamang sa sama ng loob. Ngayong wala si Mitch dito para pigilan siya, si Zane ay malapit nang magwala. Nakakatawa. Hinayla ni Jasper si Scarlett pagkatapos ng malamig na komento sa gawin ni Zane. Siya ang host ngayong gabi, at hindi niya maibaba ang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng kaguluhan kay Zane. Magiging masama lang ito kay Jasper sa harap ng lahat. Maghintay. Tawag ni Zane para pigilan sila. Napatitig siya sa kamay ni Scarlett na nakapulupot sa kamay ni Jasper nang may inggit at sama ng loob. Lumakas ang galit ni Zane nang makita niya kung paano dahan-daang dumaan ang braso ni Jasper sa dibdib ni Scarlett habang naglalakad siya. Akin na si Scarlett, mas mabuting bantayan mo ang sarili mo. Malamig na wika ni Zane. Mukha ba siyang isang ari-arian na maaari mong pag-aari? Tanong ni Jasper. Ngumisi si Zane at sumagot, stop acting like you're some F***king she**T. Babae lang siya. Makukuha ko ang sino mang gusto ko, ari-arian man o hindi. Nakita mo, ito ang pagkakaiba natin. Dismayadong umiling si Jasper. Si Zane ay dapat na isa sa mga pinakamoronic na trust fund na bata sa paligid. Malinaw na makikita sa namumutlang ekspresyon ni Scarlett kung ano ang iniisip nito sa kanyang pahayag. Yet, he's trying to flirt with girls like that. Sinong babae ang magmamahal sa kanya kung hindi dahil sa kapangyarihan at pera na ibinibigay ng kanyang pamilya? Tunay na ama tulad ng anak. Habang dinadala niya si Scarlett, nagtanong si Jasper, kilala mo ba siya? Parang natakot si Scarlett na baka hindi maintindihan ni Jasper, kaya mabilis niyang sinagot, hindi naman sa ganon, hindi niya lang ako pababayaan. Tumanggo si Jasper at mahinahong nagsalita, may sasabihin ako sa grupo mamaya. Subukang i-anggulo ang iyong trabaho patungo sa mainland sa hinaharap. Gagawin ng mga taong tulad niya ang lahat para makuha ang gusto nila. Malambing na tanong ni Scarlett, hindi ba magiging masyadong problema iyon? Problema. All I have to do is say a single word, nakangiting sagot ni Jasper. Huwag kang mag-alala na matatalo ka. Maaaring mas maunlad ang industriya ng entertainment ng Harbor City kaysa sa mainland ngayon, ngunit ang mainland ang hinaharap. Lalapit ang lahat ng celebrity ng Harbor City para magsimulang makipagkompetensya para sa pagiging sikat kapag nangyari iyon, kaya magiging mabuti para sa iyo kung pupunta ka ngayon at gumawa ng pangalan para sa iyong sarili. Sige, papakinggan kita, malumanay na sagot ni Scarlett. Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper. Mali ba siya naintindihan? Nag-iisip si Jasper kung paano ipapaliwanag ang sarili nang biglang umakbay si Henry na may tumalbog sa kanyang mga hakbang. Buti,
Sa wakas nahanap na rin kita. Gusto ng tatay ko na pumunta ka, naghihintay sa iyo ang main table. You better go there, you host, before I became off *king microphone, iritadong wika ni Henry. Sige, pupunta ako. Tulungan mo akong bantayan siya. Huwag mong hayaang asarin siya ni Zane, sabi ni Jasper kay Henry. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 883. Napatingin si Henry kay Scarlett at tumawa. Oo, kung hindi si Scarlett. Hello, Mr. Lo. Malumanay na bati ni Scarlett, bahagyang natatakot sa mukha ng pinakakakilakilabot na young master ng Harbor City. Hindi ko alam na nagustuhan mo ang mga malalambot at maamong babae. Kung gayon, bakit mo gusto ang isang taong nakakatakot gaya ng aking nakababatang kapatid na babae? Ngumisi ng masama si Henry kay Jasper. Cut the nonsense, pinandilatan ni Jasper si Henry. Paalam ni Scarlett, pumunta si Jasper sa main table. Pinagmasdan ni Scarlett si Jasper na naglalakad patungo sa main table na puno ng mga kilalang tao at bamantong hininga. Hinding-hindi ako magiging kwalipikadong tumayo doon, di ba? Tumigil ka nga dyan. Nasaan ang tanggang F***soccer na iyon? Nasaan si Zane? Ang boses ni Henry ang nagpatalsik kay Scarlett sa kanyang pag-iisip. Kanina lang siya nandoon. Itinuro ni Scarlett ang pangkalahatang direksyon sa likod niya. Pupunta ka ba? Hiniling sa akin ng boss mo na alagaan ka at huwag mong hayaang asarin ka ng F***soccer na iyon, hindi ba? Ngumisi ng masama si Henry. Ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang isang tao ay alisin muna ang kanilang mga kaaway. Pagkatapos ay masayang pumunta si Henry para istorbohin si Zane. Sa kasamaang palad, si Henry ay napapahamak para sa pagkabigo. Ito ay dahil unang nakarating si Bob kay Zane. May sinimulan ka ba ulit kay Jasper ngayon lang? Galit na tanong ni Bob. Iritadong sagot ni Zane, **soccer. Ninakaw ng bansang bumpkin ang babae ko. Papatayin ko siya. Sampal. Hinampos ni Bob si Zane sa mukha sa harap ng lahat. Tatay, ano ba, bakit mo ako sinaktan? Sigaw ni Zane habang hinahaplos ang pisngi niya. F***king hell, umalis ka na sana at pinatay mo ang sarili mo kung hindi kita sinampal. Ungol ni Bob at sumulyap sa main table kung saan sina Jasper at Kennedy ay nasa isang napakasayang pag-uusap sa sandaling iyon. Hindi naman mukhang magkaaway ang dalawa. Tingnan mo si Jasper. Siya at ang iyong tiyo Kennedy ay wala ng iba kundi ang magkahiwalay. Ngunit narito sila ay masayang nag-uusap na parang magkaibigan kapag sila ay nagkikita. Tingnan mo, walang kwenta. Paano ako nanganak ng isang katulad mo? Tumingin ka sa paligid at isipin kung sino ang host ngayong gabi bago ka kumilos. Isang beses na pinandilatan ni Bob si Zane bago ito galit na nagpatuloy, kailangan ko ring pumunta doon, kaya huwag mo na akong guluhin pa. Kung hindi, babalikan agad kita sa Harbor City, at tuturuan kita ng leksyon pagbalik ko. Napatikip si Zane sa pisngi habang pinagmamasdan ang pag-alis ng ama. Sa sandaling iyon, kasalukuyang itinataas ni Jasper ang kanyang baso para i-toast ang lahat, dahilan para tumulo ang mga mata ni Zane sa sama ng loob sa nakita. Huwag kang tumingin, hindi siya mamamatay kahit gaano mo pa siya titigan. Biglang narinig ang boses ni Mitch sa tabi ni Zane. Gulat na napatingin si Zane kay Mitch at nagtanong, "Where've you been?" Muntik na akong mamatay sa atake sa puso na dulot ng galit. Ano ang dapat ikagalit? Ngumisi si Mitch. Pumunta ako para kontaken ang isa sa mga especially iyan na itinago ko rito. Walang paraan na maaari nating sirain si Jasper sa ganitong uri ng kaganapan. Kumusta ang usapan? Nagtatakang tanong ni Zane. Payag si Zane na mamatay ng maaga kung ang ibig sabihin nito ay mapapaalis niya si Jasper. Habang nakatayo sila sa karamihan, tinitigan ni Mitch ng masama si Jasper bago bumaling kay Zane, na may kaparehong ekspresyon sa kanyang mukha. Huwag na natin itong pag-usapan ngayon. Tara, alis na tayo. Saan tayo pupunta? Tanong ni Zane. F***soccer, hahanapin natin ang taong makakapagpaalis kay Jasper. Hindi ko hahayaang tumabi siya sa akin. Hahayaan kong gawin ito ng kahit sino, maliban sa kanya. Napangiwi si Mitch. Nagniningning ang mga mata ni Zane sa tuwa. Ang ganda. Umalis na tayo ngayon. Ang dalawang figure ay nawala sa karamihan habang si Julian,
na matagal nang nakatanggap ng pahiwatig ni Jasper, ay palihim na humarap sa mga tao at sumunod sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 884. Pagkatapos mag-toast sa main table at magpasalamat sa kanila, napagtanto ni Jasper na nawala si Julian, ibig sabihin ay pumasok na sa trabaho ang huli. Nakangiting kinuha ni Jasper ang napkin na iniabot ni Scarlett para panasan ang bibig niya. Tapos, sabi niya, "Tara na, meron pa akong 20 to 30 table toast and thank you. Kumusta naman ang alcohol tolerance mo? Gusto mo bang sumama sa akin?" "It's not too bad," mahinang sagot ni Scarlett, palihim na sumulyap sa ekspresyon ni Jasper. Para siyang nag-aalala na baka magalit si Jasper kapag nalaman niyang nakainom siya. Maliwanag na nag-overthink si Scarlett dahil, sa halip na magalit, sumagot si Jasper ng may kasiyahan, "Mahusay. Uminom tayo ng kaunti at pigilin sila." Panipi-kuwit panipi, nabasag agad ang kalahati ng maginoong imahe ni Scarlett kay Jasper nang marinig ang mga katagang hold them off. Gayunpaman, matatag pa rin sa kanyang isipan ang mabait at mapagmalasakit na reputasyon ng lalaki. Ang piging ay tumagal ng hindi bababa sa 1 pang 2 oras. Sa kabila ng pagtawag dito na isang gala, ito ay mahalagang isang kaganapan para sa mas mataas na uri upang makihalubilo. Tila naintindihan ng lahat ang modus habang walang patutunguhan ang kanilang pag-uusap sa isa't isa. Magkaibigan ang lahat maging magkakilala man sila o hindi, halos katulad ng kung paano naging sworn brothers ang mga lalaking nakaupo sa iisang table sa mga bar. Nagmamadaling bumalik si Julian nang malapit nang matapos ang gala. Ilang sandali pa ay bamulong siya sa tenga ni Jasper nang tumanggo ang huli bago niya ipinagpatuloy ang pagpapaalis sa mga bisita. Tama lang na pinaalis ni Jasper ang mga taong tulad ni Caden at Kennedy ng personal. Pagkaraang panoorin silang sumakay sa kanilang mga sasakyan at magmaneho, mahinahong sinabi ni Jasper, "Maghukay ka pa ng kaunti at alamin kung kaninong villa sila nagpunta. Baka may mahanap tayo. Sino ang nakakaalam?" Tumanggaw si Julian bilang pag-unawa. "Let's go, Jasper." Medyo late dumating si Zachary. Namumula ang kanyang kutis, at ang lalaki ay tila nakainom ng kaunti, ngunit siya ay nasa mabuting kalooban. Tiyak na kailangang ibalik ni Jasper si Zachary sa hotel mismo. "Hindi mo na kailangan sumama sa akin, Joel, aalis ako mag-isa mamaya. Pauwiin mo na si Scarlett sa hotel niya then go back and rest," bilin ni Jasper kay Julian. Sinulyapan ni Julian si Scarlett, saka tumanggo at tumalikod para paandarin ang sasakyan. "Bumalik ka muna, see you next time," sabi ni Jasper kay Scarlett. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, masunurin na tumanggo si Scarlett at nagpaalam sa kanya, "Sige. Aalis na ako kung ganoon." Hindi nakalimutan ni Scarlett na magpaalam din kay Zachary, ang pinakakilalang figure. "Aalis na ako, Mr. Lo Ham." Bahagyang tumanggo si Zachary. Habang walang pakialam ang tono, nakahinga pa rin ng maluwag si Scarlett. Alam niya na walang celebrity sa entertainment industry ng Harbor City ang makakapagbawal ng ganoong tugon mula kay Zachary. Para sa mga celebrities na iyon ay wala man lang karapatang batiin si Zachary. Pagkaalis ni Scarlett ay sumakay na si Jasper sa sasakyan kasama sina Zachary at Henry. "Tito Lo, ano ang sitwasyon ng pamilya Boyle?" Ngayong sa wakas ay nag-iisa na sila, nagtanong agad si Jasper tungkol sa sitwasyon ng pamilya Boyle. "Ano sa tingin mo?" Napangisi si Zachary. Nagkaroon ng malaking problema ang pamilyang Boyle sa ilang negosyo sa Southeast Terra, at nagkataon na nakakatulong si Kennedy. Ang dalawang pamilya ay madalas na nakikipag-ugnayan sa isa't isa kamakailan lamang. Tumanggo si Jasper at tumawa. Mukhang nagkasundo na ang dalawang pamilya. "Huwag mo siyang pansinin. Boyle won't be able to cause any major issues," nangingibabaw na pahayag ni Zachary. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 885. "Ngayong napag-isipan ko na, napakahusay mong nagawa sa proyekto ng South Face River. Kung maaari, sa palagay ko maaari tayong magtulungan upang maikalat ito sa buong bansa." Tuwang-tuwa si Zachary sa buong biyahe dahil nasaksihan niya mismo ang pangkalahatang epekto ng seremonya ng topping out ng proyekto ng South Face River. Kaya, iniisip niya ang tungkol sa pagpapalawak ng domestic real estate market kasama si Jasper. "Magandang ideya ito, Tio Lo,
Ngunit hindi ito magiging madali upang maisakatuparan, nakangiting ngumiti si Jasper. Habang ang proyekto ng South Face River ay mabilis na natapos, at ang mga epekto nito ay halos agaran, ito ay bahagyang dahil sa katotohanan na sila ang unang nakamit ang gayong tagumpay. Kasabay ng katotohanan na ang Southeast Province ay teritoryo ni na Jasper at Dawson, at mayroon silang suporta ng mga opisyal, ang kabuuang proyekto ay hindi masyadong mahirap. Magiging ibang kwento ang gawin ang napakalaking proyekto sa isang dayuhang lungsod. Ang pagkakaroon lamang ng mga kasunduan sa mga opisyal na departamento ay magiging isang malaking sakit ng ulo. Pagkatapos ng lahat, ang bawat lungsod ay may sariling hanay ng mga interes, at kung nais mong kumita ng pera doon, ang pagbabayad ng toll ay hindi maiiwasan. Natural na naintindihan ni Zachary ang sinasabi ni Jasper, at ngumiti siya ng makahulugan, ayos lang. Hindi laging smooth sailing ang negosyo saan man tayo magpunta. Huminto ang sasakyan sa lobby ng hotel nang mag-usap ang dalawa, at palihim na papalabas ng sasakyan si Henry nang hawakan siya ni Zachary at kumunat ang noo. Saan ka pupunta? Ako. Hindi ako mananatili dito. Huwag kang mag-alala. Sinuri ko si Uncle Lo sa isang suite, maraming kwarto. Nakangiti si Jasper na may crescent eyes habang tinutulungan si Zachary na salakayin si Henry. Perpekto. Sasama ka sa akin ngayong gabi. There's something I need to talk to you, matigas na wika ni Zachary. Tara, hindi na po ako bata, ano pong pag-uusapan? Bukod dito, mayroon akong sariling silid sa kabilang bahagi ng bayan. Sayang ang pera kung mananatili ako dito sa inyo. Nawalan ng pag-asa si Henry. So ngayon gusto mong maging matipid. Hindi ko kailangan na maging matipid ka sa halagang ito. Bibili ako ng 10 hotel at sulit pa rin kung handa kang ibalik ang iyong pagkatao at talagang tumutok sa negosyo sa halip na maglaro buong araw. Cut the nonsense and come with me. Humalaklak si Jasper nang hilahin ni Zachary ang isang umiiyak na si Henry. Hihilingin na sana niya si Julian na pabalaykan siya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Celine. Nasaan ka? Katulad ng nakagawian, ang boses ni Celine ay nahugot at nilagyan ng pang-akit at alindog na hindi kailanman magaya ng ibang babae. Hotel. I'm about to go back though, sagot ni Jasper. Hotel. Yo. I've never heard a man told a woman na kalalabas lang nila ng hotel, let alone so unshamedly, pang-aasar ni Celine. Enough, bakit gabi-gabi ka na tumatawag? May nangyari ba? Tanong ni Jasper. Huwag ka nang bumalik, dumiretso ka sa akin. Bahagyang kumunat ang noo ni Jasper, gabi na. May mali ba? Basta gusto kitang kulitin ng konti, medyo kulang tayo sa oras ngayon. Kaya para hindi mo ako pag-alitan, diretso na ako sa punto. Gagawa sila ngayong gabi. Nag-freeze ang mga kilay ni Jasper sa kalagitnaan ng pagkakakunot-noo at malungkot siyang sumagot, papunta na ako. Kuwit. Umupo si Celine sa hotel room, tamad na nakakulot sa sofa. Nakaluhod ang laptop niya at may isang baso ng red wine sa kaliwang kamay. Sa kanan niya ay isang tumpok ng merienda. Ito ang eksenang sinalubong ni Jasper nang siya ay nagmamadaling sumugod. Halos maghinala si Jasper na ang babaeng ito ay nanunood ng sine sa kanyang laptop. O paano siya magmumukhang kalmado? Nakipag-ugnayan na si Jasper kay Jake habang papunta, ngunit walang nakitang abnormalidad si Jake. Sa halip, inaangkin niya na ang kabilang partido ay nakikipaglaban pa rin sa kanila para sa mga pagbabahagi gaya ng dati. Kaakibat ng nakahandusay na poster ni Celine, agad na nagduda si Jasper sa kanyang pahayag. Malalagay ka sa napakalaking problema kung niloko mo ako para lumapit, sabi ni Jasper. Mahinang bulyo ni Celine at itinulak ang laptop sa coffee table habang nagsasalita, tingnan mo nga ang sarili mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 886. Lumapit si Jasper sa coffee table. Nang walang pakialam sa iba pa, siya ay tumingkayad at nagsimulang tumingin sa index ng merkado ng Nasdaq na nagpapahiwatig na ito ay kasalukuyang oras ng kalakalan. Dahil aktibo si Jasper sa merkado at nakikipaglaban para sa pagbabahagi, ang mga presyo ng pagbabahagi ni Sena ay umabot na sa $240 sa nakalipas na 2 araw. Ito ay isang napakataas na presyo ng pagbabahagi, isang higit na lumampas sa tinantyang halaga ni Sena. Sa makatuwid,
Ang presyo ng bahagi ni Sena ay na-overvalue ngayon ay nagkaroon ng surplus sa merkado. Marami sa pampinansyal na media ng Estados Unidos ang nag-uulat nito, at inuri na ng ilang organisasyon ang Sena bilang isang lubhang mapanganib na bahagi. Ito ay ginawa itong hindi kayang bayaran para sa maraming mamumuhunan. Tiningnan ni Jasper ang petsa at napagtanto na habang ang Sena shares ay dumaan sa mas maraming transaksyon ngayon, ang mga bagay ay hindi pa rin masyadong tama. Pagkatapos ng lahat, sa pagkawala ng tiwala ng mga mamumuhunan sa Sena, ilang oras na lamang bago itama ng merkado ang sarili at maalis ang labis na halaga ng mga bahagi. Kaya naman maraming mamumuhunan ang pipiliin na ibenta ang Sena shares na hawak nila. Ang karamihan sa mga bahaging ito ay mahuhulog sa kamay ni Jasper at ng kabilang partido, habang ang ilang walang takot na retail investor ay kukuha din ng maliit na porsyento ng mga ito. I've asked one of my subordinate, pero wala naman daw siyang na-detect na abnormal. Paano mo naisip na aatake sila ngayong gabi? Tumangala si Jasper at nagtanong. Ang tanging nakita ni Jasper nang tumangala siya ay isang pares ng mahahabang payat na binti na nakastock na itim, na nakalagay sa harap ng kanyang mga mata. Isang malambot na sopa, isang plush carpet, mahabang binti, at isang magandang babae. Ito ay isang view na madaling ma-excite ang isang tao. Gayunpaman, wala sa mood si Jasper para doon. Mahinang harumph ni Celine kung paanong saglit na nananatili ang tingin ni Jasper sa kanyang mga binti. Nakahiga sa sofa na may patas na palso na nakasuporta sa kanyang templo, sumagot si Celine habang nakatagilid, nakatingin lang kayo sa ibabaw. Palawakin ang dalawa pang site na binuksan ko. Ginawa ni Jasper ang itinuro at nag-click sa dalawang website. Ang dalawang website na ito ay kabilang sa sikat na financial news platform ng New York. Ang mga artikulo ay napetsahan kahapon at ngayon. Hindi nakakagulat, ang mga artikulo ay napuno ng mga babala sa mga namumuhunan na ang mga presyo ng pagbabahagi ni Sena ay labis na na-overvalue at lubhang mapanganib. Hinikayat din nito ang mga namumuhunan na mamuhunan ng matalino. Maaaring pinaghihinalaan pa nga ng isang tao ang portal ng pagsisinungaling kung inihambing lamang nila ang mga nilalaman ng mga artikulo sa market board. Ang mga artikulo ay nagbabala na ang mga presyo ng pagbabahagi ni Sena ay labis na na-overvalue at higit sa lahat ay binubuo ng mga labis na pagbabahagi. Sa kabila nito, kumikita pa rin ang mga tao mula sa pangangalakal nito bawat minuto habang patuloy na tumataas ang presyo. Parang ang dami nilang babala, mas tumaas ang presyo ng share ni Sena. Ang mga pag-click ni Jasper sa pagitan ng mga website at market index ay bumilis, at sa lalong madaling panahon ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang solemna. Hindi, tama ka, may mangyayari sa lalong madaling panahon, biglang sinabi ni Jasper. Nang makitang ganito ang reaksyon ni Jasper, ngumiti si Celine sa kasiyahan at sumagot, ayan na. Ako ay may hilig na maniwala na ang mga artikulong iyon ay inilabas ng lihim mong karibal na ito. Sinusubukan niyang gumawa ng tensyon sa merkado at babaan ang psikolohikal na depensa ng mamumuhunan hanggat kaya niya, patuloy ni Jasper pagkatapos ni Celine. Sa pinakamahalagang sandali, ibebenta niya ang lahat, at ang mga presyo ng bahagi ni Sena ay magiging katulad ng isang tidal wave laban sa dalampasigan. Sa pag-abot sa pinakamataas na punto nito, iisa lang ang kalalabasan at iyon ay babagsak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 887. Pinagsalikop ni Celine ang kanyang mga kamay at nagsalita, kapag nangyari iyon, mawawalan ng pag-asa ang mga namumuhunan at matatapos na ang presyo ng share ni Sena. Sa sandaling iyon, inalis ni Jasper ang trendline sa nakalipas na 2 buwan mula noong nagsapubliko si Sena sa Nasdaq. Ako ang nag-push ng share prices ni Sena noong una itong nag-public, pero sa tansya ko, dapat nasa $150 US. Ang mga normal na presyo ng pagbabahagi ay dapat na humigit kumulang $100 US, o kahit $80 US kung hindi maganda ang takbo ng merkado. Ang paglampas sa $130 US ay nangangahulugan na ang bahagi ay labis ng na-overvalue. Gayunpaman, hinulaan ko ang pag-urong mula rito na magaganap sa paligid ng 1 hanggang 2 linggo pagkatapos magpubliko si Sena. Sa kabila nito, hindi nangyari ang pullback gaya ng hula ko. Sa halip, ang mga presyo ay patuloy na tumataas. Hindi pa rin nagpapakita ang stock ni Sena ng anumang senyales ng pag-pullback at umaakyat pa rin.
Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Jasper at nagsalita, kasalanan ko kung bakit ko ito pinabayaan. Dapat ay gumawa ako ng isang bagay upang hilahin ang mga presyo ng bahagi pabalik pababa bago ito. Hindi mo kasalanan. Ang masasabi ko lang ay sobrang mahal ng mga Western traders si Sena, pag-aliw ni Celine. Alam ko kung ano ang iniisip ng mga kapitalistang ito. Pumasok sila sa merkado habang si Sena ang pinakakumikitang stock doon, at patuloy na tumataas ang mga presyo ng share. Maaari lamang silang magpatuloy na kumita kung patuloy na tumaas ang presyo. Ang pangunahing isyo ay ang mga tao ay apektado pa rin sa pag-pop ng dot-com bubble, at napakaraming kumpanya na nakalista sa merkado. Ang pag-iral ni Sena ay ganap na naaayon sa kanilang mga interes, kaya hindi nila malay na sinubukang itaas ang presyo ng bahagi ni Sena. Ito ay isang napakalaking puwersa, at walang paraan upang labanan ang isang buong hukbo ng mga kapitalista. Agad kang matatalo, hindi banggitin na ang pagtaas sa presyo ng share ni Sena ay higit na makikinabang sa iyo. Malungkot na wika ni Jasper, sila naman, profit lang ang pakialam nila. Kaya, hindi sila magdadalawang isip na i-drop si Sena kapag nalampasan ng mga panganib ang kanilang mga benepisyo. Lalo na ngayon, pagkatapos nilang kumita ng sapat. Gayunpaman, kailangan kong ako ang maglilinis sa kanila. Kaya ang kailangan lang gawin ng kalaban mo ngayon ay sindihan ang fuse, at agad na babagsak ang stock ni Sena, wika ni Celine. Sa sandaling ito, habang hinihintay ni Jasper na mabenta ng kanyang kalaban ang lahat ng kanyang share, nakatanggap siya ng tawag. Ang tunog ng pagring ng telepono ay halos tila mas nagmamadali at nagpanik kaysa karaniwan. Hindi nagdalawang isip si Jasper na tanggapin ang tawag. Nagulat si Jasper nang makitang tawag iyon mula sa kabilang karagatan. Ito ay isang nakakagulat na tawag mula kay Winston. Dapat hating gabi na sa Summerland, Lane. Sana hindi naabala ng tawag ko ang tulog mo, malambing na boses ni Winston ang umalangaw-ngaw sa telepono. Agad na pinawi ni Jasper ang kanyang pagkadismaya at ngumiti, Mr. Bennett, hindi pa ako natutulog. May mali ba? Napagtanto na si Winston Bennett ang tumatawag kay Jasper, pinulupot ni Celine ang kanyang mga braso sa leeg ni Jasper para ilapat ang kanyang tenga sa tabi ng telepono ni Jasper. Nang walang anumang pag-aalala sa kanilang kasalukuyang hitsura, nag-eavesdrop siya sa tawag. Basically, natahimik sandali si Winston para isipin kung paano magsisimula bago siya dahan-daang magsalita. Alam mo, medyo marami na akong nabili na shares ni Sena, di ba? Sobrang nasiyahan ako sa pagdalaw nito sa lahat ng oras na ito, hanggang sa punto kung saan nagsisimula akong kabahan sa kasiyahang ito. Nasabi ko na sa inyo noon na sa amin na mga investor, hindi lang profit ang gusto namin at hinahangad. Sa isang paraan, natatakot pa nga tayo sa malaking kita dahil may posibilidad nilang itago ang nakaambang panganib sa likod nila. Naduraj ang puso ni Jasper nang marinig niya itong sinabi ni Winston, at mahinahon siyang sumagot, sumasang-ayon ako, Mr. Bennett. Sinasabi mo sa akin na ang mga presyo ng bahagi ni Sena ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa, tama? Sa tingin mo ba may panganib sa likod ng napakataas na presyo ng share ni Sena? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 888. Haha, tumawa si Winston at nagsalita, habang magkaibigan tayo, kailangan ko pa ring maging responsable sa mga pondo ko. I can tell na may mali sa share price ni Sena para kang nakikipaglaban sa isang invisible na kalaban. Ngunit ang iyong salungatan ay naging sanhi ng panganib ng bahagi na tumaas ng ilang beses, kaya kailangan kong gumawa ng desisyon. Sincere na sagot ni Jasper, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Lubos akong nagpapasalamat sa katotohanang tumatawag ka para ipaalam muna sa akin bago ka gumawa ng iyong hakbang. We're friends, after all. Boses ni Winston ang narinig mula sa kabilang linya. Magkakaroon ng opisyal na pahayag ang Bennett Funds bukas. Ito ang pinakamaraming magagawa ko para sa iyo. Sana gumawa ka ng mga kinakailangang paghahanda. Habang nakikinig siya sa usapan ng dalawa, hindi maiwasan ni Celine na magulat sa sobrang ganda ng pagkakaibigan nina Winston at Jasper. Gayunpaman, sa parehong oras, nadama niya na ito ay isang kahihiyan kung paano inuna ni Winston ang kanyang pagkakakilanlan ng isang negosyante. Mayroon siyang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng kanyang negosyo at pribadong buhay,
Ang mga taong tulad niya ay hindi kailanman isasapanganib ang kanilang sariling mga interes dahil sa mga personal na relasyon. Kung gagawin niya ito, ang tao ay hindi magiging mga stopgod na pinapahalagahan ng mga tao. Hindi rin magtitiwala sa kanya ang napakaraming tao at handang ilagay ang kanilang pera sa kanyang mga pondo. Nang naramdaman ni Celine na parang naipit si Jasper sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar, itinaas ng lalaki ang kanyang noo at kinausap si Winston, "Paano kung makipagpalit tayo, Mr. Bennett? Oh, anong trade? Gusto kong makatrabaho ka. Hindi na kailangang mag-publish ng isang pahayag, at hindi mo kailangang maghintay hanggang bukas. Mabibili ko ang lahat ng shares ni Sena na kasalukuyang hawak mo." To be frank with you, may nagtatangkang dahilan para bumagsak ang share price ni Sena. Ngunit ang merkado ay may sariling mga mekanismo ng pagtatanggol, at habang ang mga presyo ng pagbabahagi ni Sena ay tiyak na bababa, may darating din na bargain hunting kapag umabot na ito sa isang tiyak na presyo. Maraming tao ang ganyan. Ang ilang mga tao ay gagawa ng malaking pagkalugi habang ang iba ay maaaring kumita ng malaki. Ang isang malaking kita ay maaari lamang gawin sa pamamagitan ng mga high-risk trades tulad ng mga ito. At ang huling bagay na kulang sa mundong ito ay isang taong handang ipagsapalaran ang kanilang buhay upang kumita ng $1. Lahat ng kayang gawin ng kalaban ko kung ano ang dami ng shares na hawak niya ngayon ay light the fuse. Kailangan pa rin niya ng malalaking pondo o organisasyong tulad mo para kilalanin ang panganib at kumilos ng naaayon para mapabagsak si Sena. Kapag nangyari iyon, tiyak na susunod ang ibang organisasyon. Pagdating sa investors, ikaw ang may pinakamagandang reputasyon, at ikaw din ang may hawak ng pinakamataas na porsyento ng shares ni Sena. Ang iyong kakulangan sa aktibidad ay madaling magpapataas ng kumpiyansa ng mga namumuhunang ito na kumukuha ng panganib. Ang mga taong ito ay magiging aking pangunahing haligi habang sinusubukan kong panatilihing nakalutang ang presyo ng bahagi ni Sena. Maaari kong bilhin ang lahat ng shares ni Sena na nasa kamay mo ngayon sa kasalukuyang presyo sa merkado, ngunit ang tanging hiling ko lang ay maglabas ka lamang ng pahayag tungkol dito sa loob ng 3 araw. Hindi itinago ni Jasper ang kanyang plano at sinabi niya kay Winston ang lahat. Ito ay dahil alam ni Jasper na mahuhulaan ito ni Winston kahit na walang sinabi si Jasper. Gaya ng inaasahan, natahimik ng matagal si Winston sa kabilang dulo ng tawag. Tila pinag-iisipan niya ang sinabi ni Jasper. Samantala, hindi rin nagmamadali si Jasper, dahil naniniwala siyang papayag si Winston. Pagkatapos ng lahat, si Winston ay makikinabang lamang sa kalakalang ito. Hindi pa banggitin, bukod sa zero risk factor sa deal, si Jasper ay magkakaroon din ng utang na loob kay Winston kung pumayag siya. Sa mga sandaling ito, tuluyang nalilimutan ni Jasper ang katotohanang si Celine ay nakatingin sa kanya na para bang alien si Jasper. Tulad ng kung paano hindi naunawaan ni Jasper kung paano naging napakatalino at may kakayahan si Celine pagdating sa stock market, hindi rin naunawaan ni Celine kung paano makakatugon si Jasper ng napakabilis sa isang krisis at agad na tumugon ng naaangkop. Kahit sinong normal na tao na makarinig na ibebenta na ni Winston ang kanyang shares ay agad na mabaliw. Ang una nilang iniisip ay maaaring magmakaawa kay Winston at makiusap na huwag niyang ibenta ang mga bahagi. Gayunpaman, hindi ito makatotohanan. Not to mention, that by doing so, natapos na sana ang pagkakaibigan nina Jasper at Winston sa phone call na iyon. Gayunpaman, sa halip na gawin ito, nakaisip si Jasper ng pinakamahusay na solusyon sa isang kisap mata. Ang ideya ay kahawig ng isang lampara sa dilim dahil agad nitong pinaliwanagan ang madilim na sitwasyon. Nababaliw ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 889. Ungol ni Celine. To be honest, Lane, nagawa mo talagang supresahin ako. Narinig ang boses ni Winston. Pero may idea ako. Paano kung pumirma tayo ng VAM sa loob ng 1 buwan? Maaari kong i-lock ang mga presyo ng bahagi ni Sena na hawak ng aming pondo, at hindi kami bibili o magbebenta sa loob ng 1 buwan. Sa buwang ito, susundin ko ang iyong plano, ngunit kung bumaba ang mga presyo ng bahagi ni Sena sa ibaba $150, kailangan mong bilhin ang lahat ng ito sa $300. Bahagyang napataas ang kilay ni Jasper sa mungkahi ni Winston. Sa pagtatapos ng araw, si Winston ay isang kapitalista,
kaya ang huling bagay na makakalimutan niya ay ang kumita ng pera. Gayunpaman, ang mungkahing ito ay lubhang kapaki-pakinabang kay Jasper. Ang pinakakulang ngayon ni Jasper ay cash, dahil ang perang na-liquidate niya mula sa stock market ay napunta para suportahan ang pang-araw-araw na operasyon ng JW Capital. Inilabas niya ang kalahati ng kanyang pera para harapin ang krisis ni Sena, kaya unti-unti na rin siyang nauubusan ng pera. Kailangan niyang humiram ng pera sa pamilya ng Lo kung pumayag si Winston na ibenta ang mga share. Gayunpaman, sa panukalang ito, tila hindi na kailangang bumaling sa pamilya ng batas. Ang planong ito ay unang makakatipid ng pera ni Jasper sa maikling panahon. Pangalawa, pinadali din ni Winston ang sitwasyon para mahawakan ni Jasper. Ipinahiwatig ng plano na para sa susunod na buwan, magkakaroon si Jasper ng suporta ng Bennett Funds, habang si Winston ay pigilin din ang paglalabas ng anumang mga pahayag na hindi kanais-nais sa posisyon ng Sena sa merkado. Ito ay isang napakabihirang tranquilizer para sa mga namumuhunan na ginamit si Winston upang patnubayan at pagaanan ang mga alalahanin ng masa. Kung hindi ibinenta ni Winston ang kanyang mga bahagi, kung gayon sino ang maaaring humamon sa kanya sa pag-angkin na ang bahagi ay ginawa para sa. Ito ay kung gaano kagalang-galang si Winston sa Estados Unidos. Ito rin ay kapansin-pansing na dagdagan ang posibilidad na manalo si Jasper. Si Winston ay nag-iwan din ng ruta ng pagtakas para sa kanyang sarili. Sabihin na hindi nagawang kontrolin ni Jasper ang mga presyo ng pagbabahagi at ang presyo ng bahagi ni Sena ay bumagsak, kung gayon si Jasper ang magbabayad sa anumang pagkalugi na naranasan ni Winston. Sa katunayan, higit pa sa iyon ang hinihiling ni Winston. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ni Sena ay nasa $240 na marahil ay 2 beses na mas mataas kaysa sa nararapat. Kung bumaba ang mga presyo sa ibaba $150, kakailang ganing ay buyback ni Jasper ang mga share sa astronomical na presyo na $300 bawat isa. Kung matalo si Jasper sa labanang ito, malamang na malugi siya. Mukhang nag-aalinlangan si Celine sa sandaling iyon, at gusto niyang hikayatin si Jasper na isuko ito. Sobra lang ang nasa linya. Habang iniisip niya kung paano niya kakausapin si Jasper, narinig niyang mariing tumugon ang lalaki, "Sige, pumayag ako." Kuwit. Samantala, habang sina Jasper at Winston ay nagkaroon ng internasyonal na tawag sa telepono, si Zane ay kasalukuyang hindi nakaimik sa lahat ng kanyang nakita sa isang villa sa isang lugar sa Norritos City. Isa itong napakalaking pag-aaral, na umabot sa kalahati ng lawak ng palapag na iyon. Ito ay walang gaanong isinasaalang-alang ang background ni Zane, siya mismo ay nakakita ng kanyang makatarungang bahagi ng mga luho at studio na nagkalat sa mga hubot-hubad na katawan ng magagandang babae. Gayunpaman, ang nagpagulat kay Zane ay ang napakalaking screen sa harap ng kanyang mga mata, na kasalukuyang puno ng data mula sa Nasdaq Exchange. Inabot ni Conrad kay Zane ang isang tabako at nagsalita na may ngiti sa mga mata, "So, Mr. Lancaster, ano sa palagay mo? Naiintindihan mo ba ang plano natin?" Itinuro ni Zane ang screen at nagsalita, "Kaya balak mong salakayin ang shares ni Sena sa Nasdaq." Nagpalitan ng tingin sina Conrad at Mitch at tumawa, pagkatapos ay nagsalita siya, "Ganun talaga." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 870, wala ka sa mining partnership, Mr. Lancaster, kaya baka hindi mo alam. Gayunpaman, wala sa mga iyon ang mahalaga ngayon. Ang aming layunin ay i-scam si Jasper sa ilalim ng pagkukunwari ng isang partnership. Kung magtagumpay ito, tiyuhin mo si Bob, ngunit sa palagay ko ay hindi gagana ang planong ito. Kung tutuusin, sigurado akong alam mo kung gaano katuso si Jasper, Mr. Lancaster. Napangisi si Zane sa sinabi ni Conrad at sumagot, "He's more than just crafty." Walang hiya at walang hiya ang lalaking iyon. Paano ba nabubuhay ang ganitong tao sa mundong ito? Dapat siya ang unang mamatay. Kukunin niya ito bilang isang papuri kung narinig ka niya, sabi ni Conrad habang kibot balikat. Napasimangot si Zane at hindi nasisiyahang tumingin kay Conrad habang nagsasalita, "Stop keeping me in suspense. Kamusta ang plano? Calm down, nakita na nga ni Jasper ang partnership minsan, pero hinulaan namin iyon. Ito ay talagang nakikinabang sa amin dahil ngayon ay ibababa ni Jasper ang kanyang mga depensa laban sa amin,
sa ilalim ng pag-aakalang nakita na niya ang aming mga plano. Sumulyap si Conrad kay Mitch at ngumiti. Ang pinakamahalagang bahagi ng aming plano ay kung ano ang nakikita mo sa harap mo, Mr. Lancaster. Talagang gagamit siya ng maraming pondo para makaganti sa una naming pagtatangka sa scam, kaya ang kailangan kong gawin ngayon ay kontrolin ang cash flow ni Jasper. Sa ganoong paraan, kapag inaatake si Senna, walang pera si Jasper para ipagtanggol ang sarili niya. Habang sinasabi niya iyon, ang kalmadong mga mata ni Conrad ay kumikinang sa kabaliwan, tuwa, at pananabik. Kahit na nabigo ang aming unang plano, pinlano ko ang susunod na mahalagang hakbang sa loob ng higit sa kalahating buwan. Mula sa aking maingat na pagkilos sa simula pa lamang, hanggang sa unti-unting pag-iipon ng sapat na lakas, lahat ng ito ay magbubunga ngayong gabi. Lahat ng aking pagsusumikap ay magiging talam na papatay kay Jasper ngayong gabi. Pahihirapan ko siya ng sakit na mas malala pa sa kamatayan. Bahagyang nakaramdam ng takot si Zane habang nakatingin kay Conrad na parang nabaliw. Kaya naman, napaatras si Zane kay Conrad at nakakunot ang noo habang nagsasalita. Hindi mo ba minamaliit si Jasper? Ano sa kanya si Senna? Marami pa siyang negosyo sa ilalim ng kanyang pangalan. Humalaklak si Conrad at agad na bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon habang casual na sumagot, "You're in too much of a rush, Mr. Lancaster." Nagawa na ni Jasper ang pangalan para sa kanyang sarili, at hindi na siya usbong na kailangang protektahan mula sa pinsala. Ang kanyang mga negosyo ay medyo nakakalat, at medyo marami rin sa kanila. Lahat sila ay mga kilalang negosyo sa kani-kanilang mga industriya, kaya't wala tayong magagawa kundi magdahan-dahan kung gusto nating makitungo sa isang tulad niya. Ang tanging paraan para tuluyang maalis si Jasper sa isang gabi ay magpadala ng mga hitmen para patayin siya. Iyon lang ang paraan. Ngumisi si Zane at sumagot, "Gusto ko talaga siyang patayin. Mag-ingat ka sa mga pinili mong salita, Zane." Hinugot ni Mitch ang kanyang tabako. Nakatitig sa market index sa screen sa harap niya, mahinahong nagsalita si Mitch, "Jasper isn't the same nameless nobody anymore. Hihilingin mo ang galit ng batas kung hinawakan mo siya. Not to mention, hindi ka hahayaan ng Law family na makatakas." Galit na bamulong si Zane, "Hindi ko naman talaga siya papatayin." Humalaklak si Conrad habang tahimik na pinagmamasdan ang dalawa na nagsasalita bago nagputol, sa halip na magdulot ng kaunting pagkalugi sa lahat ng kanyang kumpanya, bakit hindi tuluyang sirain ang isa? Kung gusto nating puntiryahin si Jasper, kailangan muna nating puntiryahin si Senna, dahil ito ang may pinakamadaling butas na pagsamantalahan. Ang mga taong tulad niya na ngayon lang nakadama ng tagumpay ay hindi makakaligtas sa kabiguan. Sa makatuwid, kung siya ay magsisimulang mabaygo, pagkatapos ay malapit na siyang tumakbo sa landas ng pagkawasak. Kaya naman ngayong gabi ang simula ng kanyang pagbagsak. Haha, tinapik ni Zane ang balikat ni Conrad at lumingon kay Mitch, "Saan mo nakita ang isang maginhawa at kapakipakinabang na aso, Mr. Langdon? Hindi masama. Baka pwede mo siyang ipahiram saglit." Isang masama at galit na tingin ang sumilay sa mga mata ni Conrad sa sandaling iyon, ngunit nawala ito kaagad. Nagplaster siya ng mahinang ngiti sa pwesto nito, na parang walang nangyari. Tumingin lang siya kay Mitch nang makitang mahinahong sumagot ang lalaki, "Maaari nating pag-usapan ang iba pang mga bagay pagkatapos ng lahat ng ito." "Haha, sige, magstay ako mamayang gabi. Gusto kong makita kung paano mamamatay si Jasper." Tumawa ng malakas si Zane. Tumawa si Conrad at tumingin sa screen. Nag-alab ang titig ng lalaki sa kabaliwan, nilalamon ang lahat ng dinadaanan nito. Kuwit, sa mga detalyeng napag-usapan, ibinaba ni Jasper ang telepono bilang kasiyahan. Paglingon niya ay nakita niyang masama ang tingin sa kanya ni Celine. "Ano bang problema mo?" tanong ni Jasper. "Anong ibig mong sabihin anong problema ko? Mapupunta ka sa lansangan kapag natalo ka sa pagkakataong ito," galit na wika ni Celine. Nakangiting sagot ni Jasper, "I know. So bakit ka nakipagpustahan kay Winston? Maaaring tinutulungan ka pa rin niya ngayon, ngunit wala siyang anumang mga panganib. Itinutulak niya lahat ng panganib niya sa iyo." Bulalas ni Celine. "Walang magandang bagay sa mundong ito na darating ng walang panganib. Ang mga taong tulad ni Winston ay ang perpektong kasosyo, ngunit hindi ang perpektong kaibigan. Naiintindihan ko ito, kaya sa ganang akin,
Ito ay isang napakamakatwirang kalakalan kung saan pareho lang nating kinukuha ang kailangan natin. Malumanay na paliwanag ni Jasper kay Celine, tinatawag itong risk kasi it's essentially just chance. Kung matatalo ako, ang panganib ay nagiging isang tunay na panganib. Pero kung manalo ako, pag nanalo ako, sa akin na ang lahat. Ang mga panganib na ito ay hindi naiiral dahil sa halip ay gagamitin ito upang sirain ang aking kalaban. Paano? Paano ka magtitiwala na mananalo ka? Napakunot noo si Celine at nataranta na ikiling ang ulo. Kailangan kong manalo. Tumingin si Jasper kay Celine at parehong mahinahon sa tono na may katiyakan. Hinding-hindi ko kakayanin na matalo simula noong una kong napagdesisyonan na tahakin ang landas na ito. Kung matatalo ako, mawawala ang lahat. Kaya naman parang hindi naman ito masyadong naiiba sa akin kumpara sa mga nakaraang laban ko. Kung mas mataas ang panganib, mas mataas ang aking mga posibleng benepisyo. Nakuha namin ang buong suporta ni Winston nang hindi man lang nagbabayad ng 1 sentimo, at ito ay magiging isang napakahalagang salik sa pagkapanalo sa laban na ito. Napabuntong hininga si Celine at nilunok ang mga salitang gusto niyang sabihin. Sa halip, malungkot siyang nagsalita, sige, gawin mo ang gusto mo. Magsusumikap lang ako at kikita ng mas maraming pera para suportahan ka kung mabaigo ito. Salamat sa pagbibigay sa akin, boss. Pumunta ka sa impyerno. Habang nagbibiroan ang dalawa, biglang sumikat ang market data ni Sena sa nakalimutang screen ng laptop. Isang napakalaking order sa pagbebenta ang lumitaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 871. Isang malaking order sa pagbebenta ang lumitaw ng walang babala, na may epekto na parang ang isa ay nagwiwisik ng isang balde ng malamig na tubig sa isang umuusok na kawali. Ang mga shares ni Sena na sumasailalim sa hindi mabilang na mga transaksyon ilang sandali lang ang nakalipas ay biglang huminto. Nagsimulang hulaan ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng order na ito. Walang nang ahas na gumawa ng hakbang hindi ang mga retail investor, day trader, o pondo. Tila nag-freeze ang shares ni Sena sa mga maikling segundong iyon dahil wala man lang aktibidad. Matapos ang ilang segundong katahimikan, itinapon din ang pangalawa at pangatlong malalaking order ng pagbebenta. Sa isang kisap mata, tila binagyo ng bagyo ang lahat ng mga buy order. Ang tatlong magkakasunod na malalaking order ng higit sa 5,000 shares ay nagdulot ng kaguluhan sa merkado ni Sena. Nagsisimula na. Umupo si Jasper sa harap ng computer at nakatitig sa screen habang nagsasalita. Umupo na rin si Celine at matalim na tumitig sa screen. Kinagat niya ang kanyang labi at walang sinabi. Ang kanyang malakristal na mga mata ay sumasalamin sa walang katapusang impormasyon ng kalakalan na patuloy na nag-update sa screen ng computer. Ito ay isang talon ng data. Para bang isang malaking dula ang isinakay habang ang haka-haka ng publiko sa nakaraang linggo ay nagsimulang umusad sa pangit nitong ulo. Ang isang malaking bilang ng mga retail investor ay nagsisiksikan upang makatakas, sa takot na sila ay makulong sa loob kung kumilos ng mas mabagal. Dahil sa bandwagon effect, bumagsak kaagad ang medyo stable at tumataas na presyo. Ang ibang mga mamumuhunan ay hindi rin manatiling kalmado at nagsimula silang pumili na ibenta ang kanilang mga bahagi. Mukhang avalanche. Huminga ng malalim si Celine. Sa sandaling bumagsak ang unang tipak ng nyebe sa dulo ng bundok, magsasama rin ang lahat ng nyebe sa daraanan nito habang tinatangay nila ang lahat ng dinadaanan nila. Wala tayong magagawa para pigilan ito. Walang ekspresyong tugon ni Jasper, ang magagawa lang natin ngayon ay maghintay. Maghihintay tayo hanggang sa maging matatag ang sitwasyon bago tayo gumawa ng hakbang. Ang magagawa lang natin ngayon ay panoorin ang pagbaba ng presyo. Kung isasaalang-alang ang presyo nito, kahit na ang pinakamayamang tao sa mundo ay hindi kayang labanan ang trend na ito at iligtas ito ng mag-isa. Nagsisimula na. Ang sentensya ni Conrad Sevilla sa Noretias City ay labis na ikinatuwa ni Zane at Mitch. Tumayo ang dalawa at naglakad papunta kay Conrad habang nakatitig sa screen ang tatlo. Kasalukuyang ipinakita ng screen ang index ng merkado ni Sena sa Nasdaq. Inikat ni Conrad ang red wine sa kanyang baso at bahagyang ngumiti. Tumayo si Valentine sa gilid. Kung tutuusin, wala siyang karapatang tumayo kasama ang tatlo pa. Pagtingin kay Conrad, mahina siyang nagsalita, Mr. Monty, nakapaglabas na kami ng 3 malalaking sell order.
Sa hitsura ng mga bagay, naabot na namin ang aming paunang layunin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 872. Kasama ang kamakailang haka-haka ng publiko, nagawa naming ganap na pag-alab ang panik ng mga mamumuhunan. Anumang bahagyang slip sa presyo ni Sena ay magiging dahilan upang sila ay agad na tumakas. Kung isasaalang-alang ang uso, hindi ito mapipigilan ni Jasper kahit na siya ay isang Diyos. Pinaikit ni Conrad ang mga mata at mahinang nagsalita, walang kwenta ang pag-arte niya ngayon. Hindi ito ang merkado. Ang pinakamalakas na tao dito ay hindi kailanman mga organisasyon o malalaking pondo, ngunit sa halip ay mga retail investor. Ang mga retail investor na ito ay kumakatawan sa hindi bababa sa 85% ng global share market. Masyado lang silang disorganized at hindi ma-harness as a single unit. Ito ang dahilan kung bakit ang mga retail investor na aktwal na may hawak ng pinakamalaking kapangyarihan ay nakikita lamang bilang maliliit na fries kung ihahambing sa mga organisasyon at dealer, at kadalasang ginagamit para sa sariling mga benepisyo ng mga organisasyon at mga dealer. Gayunpaman, sa sandaling dumating ang isang pagkakataon para sa kanila na magtrabaho ng sama-sama, halimbawa, sa isang bahagi na sila ay sama-samang sumang-ayon ay tapos na o kulang sa halaga, kung gayon kailangan mo lamang ng ilan sa kanila upang lumikha ng isang napakalaking puwersa na hindi magagawa ng impyerno o ng mataas na tubig, magpigil. Naiinis na sagot ni Zane, wala akong pakialam sa mga bagay na ito. Masyadong nakakalito at hindi ko rin maintindihan. Ang tanong ko lang, hanggang kailan mo papatayin si Jasper? Sinulyapan ni Conrad si Zane na may naiinis at sama ng loob na nakatago sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Tiningnan niya ang huli na para bang si Zane ay isang mababang klaseng hayop na hindi pa nag-evolve para magkaroon ng utak. Nang maramdaman ni Zane ang titig ni Conrad at lumingon, si Conrad ay nakasuot na ng magalang at maliit na ngiti sa kanyang mukha. Dahil dito ay naging komportable at iginagalang si Zane. Hindi madaling pakisamahan si Jasper. Hindi pa siya kumikilos mula nang magsimula ito, at tulad ng hindi niya mahulaan kung ano ang susunod na gagawin namin, hindi rin namin mahuhulaan kung ano ang magiging reaksyon niya. Ang maipapangako ko, gayunpaman, ay tiyak na gagawin ni Jasper ang kanyang paglipat sa lalong madaling panahon. Ngayon, kung kailan natin ganap na masisira ang sena ni Jasper ay lubos na magdedepende kapag gumawa si Jasper ng kanyang hakbang. Kailangan nating gumawa ng susunod na hakbang pagkatapos nito. Ang lahat ng ito ay hindi pa rin kilalang mga variables sa ngayon. Napangisi si Zane sa sinabi ni Conrad at nagsalita ng may pang-aalipusta. So lahat ng bullsh*T na sinabi mo kanina ay bluff. At dito ako namamangha sa kung gaano kakahanga-hanga. Ito lang pala ang kaya mong gawin. Huwag kumilos ng napakasaya bago lumabas ang mga resulta. I can't believe you made me feel so excited for nothing. Nang marinig niya iyon, pati ang mga labi ni Valentine ay kumaibot habang nakatayo sa gilid, lalo na ang kay Conrad. Ang alam lang ni Valentine ay sina Zane at Mitch ay mga trust fund na bata mula sa Harbor City. Wala siyang ideya kung sino mismo ang mga taong ito, ngunit lubos siyang humanga kay Conrad dahil matagal na siyang nagtatrabaho sa huli. Ang lalaking ito ay medyo idolo ng mga puso. Magsasalita na sana si Valentine nang marinig niya kung paano bastos ni Zane si Conrad. Ibinuka pa lang niya ang kanyang bibig nang mapalunok siya ng mabangis na titig ni Conrad. Tama ka Mr. Lancaster. Hindi ko na dapat inunahan ang sarili ko, mahinahong wika ni Conrad. Tumanggaw si Zane at bumalik sa pagkakaupo sa sofa. Nanginginig ang paa, sinabi ni Zane, nakakatamad maghintay lang dito at walang ginagawa. Kunin mo ako ng ilang magagandang babae na makakasama ko. Napabuntong hininga si Conrad sa hiling ni Zane. Si Zane ay talagang nasa isang bagong antas ng moronic. Ganun pa man, wala siya sa lugar para magsalita ng kahit ano, ni hindi siya pakikinggan ni Zane. Kung sa bagay, baka magalit lang siya kay Zane. Kaya naman, nilinggan niya si Mitch, ang tanging tao sa silid na kayang gawin. Panatilihing nakapila si Zane. Gaya ng inaasahan, napakunot ang noo ni Mitch at tumingin kay Zane bago niya ito sinimulang sawayin ng hindi napigilan, gagaw ka ba? Hindi mo ba alam kung anong ginagawa natin dito? Ang huling bagay na kailangan natin ay isang bagong problema na babangon, ngunit gusto mong imbitahan ang mga babae. Tumakbo pabalik sa Harbor City kung ang may isip mo lang ay sex.
Galit na sagot ni Zane, Mr. Langdon, nasa malayong lugar tayo, kaya anong masama sa pag-imbita ng ilang babae? Dadalhin ko sila sa ibang mga silid kung ito ay labis na nakakaabala sa iyo, at sisiguraduhin kung hindi sila tatapak dito. Napasimangot si Mitch. Ito ang Norris City, teritoryo ni Jasper. Gaano kakawalang utak na isipin na hindi niya maririnig ang kahit kaunting galaw sa teritoryo niya, ha? Kinawayan siya ni Zane sa pagkairita at sumagot, fine, nagtatanong lang ako. Hindi ako pupunta kahit saan at hindi ako mag-iimbita ng kahit na sinong babae. Masaya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 873. Ngumisi si Mitch at agad na nagsimulang magsisi na dinala si Zane, isang ganap na walang kwentang kabiguan. Gayunpaman, wala siyang mas magandang opsyon ngayon, kaya napigilan na lang niya ang iritasyon na naramdaman niya habang sinasabi niya, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay harapin si Jasper. Isipin kung paano kanya pinahiya noon, ayaw mo bang maghayganti? Anong libangan ang maaaring makipagkompetensya sa kagalakan ng panoorin si Jasper na nawala ang lahat? Isang malupit na tingin ang sumilay sa mga mata ni Zane at marahas siyang sumagot, tama ka, Mr. Langdon. I'll go if *at Sting vegan and start going to church if it means inalis na si Jasper. Bumaling na lamang si Mitch kay Conrad ngayong tila sineseryoso na ni Zane ang bagay na iyon. Susunod kami sa plano mo. Ang hiling ko lang ay tamaan mo siya ng mabilis at matalas. Kailangang mahulog si Jasper sa pagkakataong ito. Sumulyap si Conrad sa screen at kumpiyansang sinabi, huwag kang mag-alala, Mr. Langdon. Buong tiwala ako na matatalo natin siya sa pagkakataong ito. Kuwit. Ang presyo ay masyadong mabilis na bumababa. Napatingin si Celine sa screen ng laptop at napangiwi sa pag-aalala. Bukod sa nakalipas na ilang pandaigdigang krisis sa pananalapi, hindi ko pa nakita ang presyo ng bahagi ng isang sikat na bahagi na bumagsak ng napakabilis. Wala pang 10 minuto at malapit na sa limit down price. Ayon sa mga panuntunan sa pangangalakal ng Nasdaq, mayroon kang 3 mga pagpipilian ngayon. Isa, humiling ka para sa isang paghinto ng kalakalan. Ngunit ang paggawa nito ay lubhang masisira ang kredibilidad ni Sena at masisira ang tiwala ng mga namumuhunan. Kailangan mong ipagpatuloy ang pangangalakal sa kalaunan, at may napakataas na pagkakataon na ang mga presyo ay bumagsak tulad ng isang landslide kapag nangyari iyon. Umiling si Jasper at sumagot, I can't choose that option. Malulutas nito ang isyo ngayon, ngunit ang mga kahihinatnan ay hindi katumbas ng halaga. Walang saysay na gawin iyon kapag ito ay magbibigay sa akin ng mas maraming problemang haharapin sa hinaharap. Kung gayon ang pangalawang pagpipilian ay ang panoorin ito na tumama sa limitasyon ng pababang presyo, patuloy ni Celine, alam na alam kung ano ang isinasaalang-alang ni Jasper. Kalmadong sagot ni Jasper, walang pinagkaiba iyon sa unang opsyon. Nag-init ang mga mata ni Celine kay Jasper habang matamang nakatitig at nagtanong, so pinipili mo ang pagpipiliang 3. Isang mahinang buntong hininga si Jasper at idinial ang numero ni Jack, Bamulong, mayroon pa ba tayong ibang pagpipilian? Naglunsad na ng pag-atake ang kalaban, wala na tayong ibang pagkakataon kundi ilipat ang larangan ng digmaan para maging kapakipakinabang para sa atin na makalaban. Alin may lipulin natin sila, o tayo ay malipol? Umiling si Celine. Pero paano kung ito ang pakay ng salarin sa simula? Hindi tayo makaka-address kung gagawin natin iyon. Hindi ko matiyak kung ito ang kanilang sinadya, ngunit kung paano nito puputulan ang lahat ng pagtakas para sa atin, wala rin silang paraan. Hindi namin alam kung ano ang iniisip nila, kaya ang magagawa lang namin ngayon ay lumikha ng maraming pakinabang para sa aming sarili hanggat maaari. With that, the call connected and Jack's voice was heard through Jasper's speakers. Inilapit ni Jasper ang telepono sa kanyang tainga at kinausap si Jack, naiwan si Celine na walang imak. Para sa kung paano maginoo ang lalaking ito ay tila, ang tao ay nagtago ng isang lubos na mabangis na karakter sa ilalim. Magiging maayos ang lahat kung ang mga tao ay mananatili sa pila, ngunit kung ang isa ay saktan siya, ang taong ito ay sasalungat sa pinakamalupit at madugong pag-atake. Lahat ng walang pag-aalinlangan. Ano ang iyong mga order, Mr. Lane? Tanong agad ni Jack matapos tanggapin ang tawag. Kasalukuyang nakaupo si Jack sa maliwanag na ilaw na conference room ni Sena,
kung saan ipinapakita ang real-time na data ng kalakalan sa malaking screen nito. Ang pagbagsak ng presyo ng share ni Sena ay nagpawis ng husto sa grupo ng mga senior executive. Nag-uusap sila ng countermeasures na nakakabaliw nang tumawag si Jasper. Iminungkahi ng ilan na mag-apply para sa isang pagtigil sa pangangalakal, habang ang iba ay nagmungkahi na panoorin muna itong maglaro at pagtiisan ang mga presyo na umabot sa limitasyon dahil ito ay 10% na pagkawala lamang sa karamihan. Ang bawat mungkahi ay may patas na bahagi ng mga taga-suporta, kaya walang pinagkasunduan. Tumahimik ang lahat sa tawag ni Jasper habang nakatingin silang lahat kay Jack. Alam nilang magdedesisyon si Jasper. Nakita mo na ang sitwasyon, hindi ba? Any thoughts? Tanong ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 874. Ito ang tanong na pinakakinatatakutan ni Jack, ngunit dahil tinanong ito ni Jasper, walang pagpipilian si Jack kundi ang maglakas loob at sumagot, nag-uusap pa rin ang lahat kung ano ang gagawin. Ang ilan sa kanila ay sumusuporta sa ideya ng pag-apply para sa isang paghinto ng kalakalan, habang ang ilan sa kanila ay pinapabore na hintayin ito at hayaan itong maabot muna ang limitasyon sa pagbaba ng presyo bago sila gumawa ng desisyon. Habang nakatingin siya sa grupo ng mga nasasakupan na nakatingin sa kanya ng may pag-asa, lumambat ang puso ni Jack sa katotohanang ang mga taong ito ay nag-aalangan na magkamali. Mr. Lane, wala kaming magandang mungkahi. Ayos lang, alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Putol ni Jasper kay Jack. Habang naiirita siya sa pagiging impulsive at irresponsibleng ugali ng senior executives ni Sena sa kanilang trabaho, hindi niya masisisi ang lahat sa kanyang mga nasasakupan o sa kanilang superior na si Jack. Hindi na kailangang pag-usapan pa, nakapagdesisyon na ako. Bilang presidente ni Sena, Jack, kailangan kong mag-apply ka kaagad para makapag-issue kami ng karagdagang shares sa Nasdaq Review Committee. Ang JW Capital ay agad na maglilipat ng $1 bilyong summer dollars upang madagdagan ang bilang ng mga pagbabahagi sa merkado. Isa itong major asset restructuring, kaya sa susunod na 3 araw, ang shares ni Sena ay walang anumang limitasyon sa presyo. Ang mga salita ni Jasper ay nakaramdam ng pagkahilo kay Jack. Mr. Lane, napakaraming panganib sa paggawa niyan. Kalmadong sagot ni Jasper, naisip ko na ang lahat ng panganib. Jack, mula nang una kitang imbitahan na maging bahagi ng JW, ang bawat desisyon na ginawa ko ay mapanganib. Pero kailan pa ako nawala? Magtiwala ka sa akin. Natahimik sandali si Jack nang marinig niya ang boses ni Jasper na umalangaw-ngaw sa speakers. Huminga siya ng malalim, nagngingit ang kanyang mga ngipin at sumagot, aayusin ko kaagad, Mr. Lane. Ipapalabas ko ang JW Capital ng isang pahayag. Matapos ibaba ang telepono, humigit kumulang 12 empleyado sa conference room, na pawang mga financial at business talent sa Sena, ngayon ay kumurap kay Jack na parang masunuring mga bata na naghihintay sa kanilang guro na ibigay ang kanilang mga resulta ng pagsusulit. Nagkaroon sila ng premonition na bibigyan sila ni Jack ng isang nakakabasag na balita. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Jack. Ayon kay G. Lane, ang holding company ni Sena, ang JW Capital LLC, ay maglilipat sa atin ng $1 bilyong summer dollars upang madagdagan ang ating share issuance. Gagamitin namin ang dahilan ng Sena na sumasailalim sa isang pangunahing muling pagsasaayos ng asset upang humiling ng pagsusuri ng Nasdaq Review Committee. Sa panahong ito, ang presyo ng bahagi ni Sena ay hindi paghihigpitan ng anumang mga limitasyon sa presyo. Nabalot ng pin drop na katahimikan ang conference room pagkatapos niyang sabihin iyon. Nanlaki ang mga mata ng bawat isa at naramdaman nilang tumutunog ang kanilang isipan. Bilang mga taong nagtrabaho sa industriya, agad nilang napagtanto ang isang bagay mula sa desisyong ito. Miss, binabalak ni Lane na labanan ang utak ng ulo. Kung sino ang matalo ay kailangang umalis. Hindi umaatres ang mga lalaking lalaki. Screw with my company's shares and I'll destroy all your escape route. Sa kabila ng kanilang katwiran na sinasabi sa kanila na ang big boss na si Mr. Lane ay napaka-impulsive sa desisyon, naramdaman ng mga tao sa conference room ang kanilang dugo sa pananabik. Kung ikukumpara sa mga mungkahi na sumuko at mag-apply para sa isang paghinto ng kalakalan o upang panuurin ang mga presyo na tumama sa limitasyon sa pagbaba ng presyo, ang mungkahi ni Mr.
Lane ay masyadong lalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 875. Tulad ng hindi mabilang na mga mamumuhunan at mga pondo ay nagsimulang makaramdam ng takot mula sa malaking pagbaba sa presyo ng bahagi ng Sena, ang Nasdaq Exchange ay naglathala ng 3 opisyal na pahayag ng sunod-sunod. Ang una ay upang ipaalam sa lahat ng mga namumuhunan na ang presyo ng bahagi ni Sena ay kasalukuyang sumasailalim sa matinding oscillations at lubhang mapanganib. Kaya, ang mga namumuhunan ay pinaalalahanan na mamuhunan ng maingat. Ito ay mahalagang opisyal na pahayag ng lubos na walang kaparirikan. Wala itong ibang layunin kundi ipaalala sa mga tao ang pagkakaroon nito. Ang pangalawang pahayag ay nag-apply na si Sena para sa isang espesyal na pamamaraan sa review committee dahil sa major asset restructuring. Sa sandaling iyon, kasalukuyang sinusuri ng komite ang aplikasyon ni Sena upang matiyak na sumusunod ito sa mga regulasyon sa pangangalakal ng Nasdaq. Nang mabasa nila ang pahayag na ito, maraming tao ang nagpakawalan ng isang hindi nakakagulat na ngiti. Talagang nagpanik si Sena sa ganoong oras. Napakaraming resulta lamang kapag nag-apply ang isang pampublikong kumpanya para sa isang pangunahing pagsasaayos ng asset sa exchange center. Mayroong 70% pagkakataon na si Sena ay naghahanda para sa isang paghinto ng kalakalan. Pagkatapos ng lahat, kapag ang isang pampublikong kumpanya ay dumaan sa muling pagsasaayos ng asset, karaniwan na para sa mga ito na makaranas ng paghinto ng kalakalan sa loob ng ilang araw ng kalakalan. Ito ay isang makatwirang kahilingan. Kung isasaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon ni Sena, masasabi ng lahat na hindi nakayanan ni Sena ang pagbagsak ng presyo ng bahagi at piniling ihinto ang pangangalakal upang maiwasan ang karagdagang pagkalugi. Ang mas may karanasan at bihasang mangangalakal ay nagsimulang umiling dito. Iniisip nila kung may mali sa mga nagdedesisyon ni Sena. Ito ay maliwanag na ang mga mamumuhunan sa merkado ay kasalukuyang walang tiwala sa Sena, at ang kawalan ng tiwala na ito ang dahilan ng pagbaba ng mga presyo ng pagbabahagi. Gayunpaman, sa halip na maglabas ng mabuting balita, nagpasya si Sena na iwasan ang labanan. Masisira lamang nito ang tiwala ng mga natitirang investor na may tiwala pa rin kay Sena. Ang pag-a-apply para sa isang paghinto ng kalakalan ay magreresulta lamang sa mas matinding kahihinatnan, na may mas maraming mamumuhunan na nawawalan ng pag-asa sa Sena. Bukod dito, hindi maaaring ihinto ng isang pampublikong kumpanya ang pangangalakal magpakailanman, at ang araw na ipagpatuloy ni Sena ang pangangalakal ay ang araw na ganap na madudurog ang halaga ni Sena. Ito ay isang handgal na hakbang. Matapos kutsain ang mga gumagawa ng desisyon ni Sena, ang mga taong ito ay nag-click sa ikatlong opisyal na pahayag. Sa ilang linya, ang pangatlong pahayag ay napalunok ng lahat ang kanilang mga salita. Sinabi nito na pagkatapos ng pagsusuri mula sa komite ng pagsusuri ng Nasdaq, ang JW Capital Limited Co. ng Summerland ay namuhunan ng $1 bilyong summer dollars sa Sena bilang mayor-yang shareholder nito upang madagdagan ang mga isyo ng mga pagbabahagi. Ang kahilingan ni Sena para sa kanilang pangunahing sitwasyon sa muling pagsasaayos ng asset ay napatunayang totoo, at sa gayon, naaprubahan ang mga espesyal na pamamaraan. Ang mga presyo ng pagbabahagi ni Sena ay sasailalim sa mga espesyal na pamamaraan, epektibo kaagad, at ang mga pagbabahagi ni Sena ay hindi lilimitahan sa anumang mga limitasyon sa pagpepresyo para sa susunod na 3 araw. Ang ikatlong opisyal na pahayag na ito ay nagsilbing isang malupit na paggising sa mga taong dati nang nag-aakala matapos basahin ang pangalawang pahayag. Sa halip na mag-apply para sa paghinto ng kalakalan, nag-apply si Sena na kanselahin ang lahat ng mga limitasyon sa presyo dahil sa pagtaas ng mga isyo ng mga pagbabahagi. Ito ay nangangahulugan na ang malaking kaganapan ay malapit nang mangyari. Ang mga analist at mamumuhunan ay hindi nagkaroon ng oras upang pagsisihan ang kanilang mga salita dahil sila ay naging lahat ng fired up. Nangangahulugan ang pagkansela ng pagtaas at pagbabawas ng mga paghihigpit na sinisimulan ni Sena ang labanan. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Ito ay mga bihirang labanan. Pagkatapos ng lahat, ang paglilipat ng mga limitasyon ng presyo ay karaniwang humantong sa pag-oscillation ng 10-10 milyong halaga sa pamilihan. Ang kayamanan ng isang tao ay maaaring tumaas o maglaho sa isang kisap mata, at ang mga tao ay karaniwang hindi sapat na pabigla-bigla upang gumawa ng ganoong desisyon. Sa kabila nito, ipinakita ni Sena sa mundo na kahit ang iba ay hindi maglakas loob na harapin ang gayong hamon,
gagawin nila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 896. Kuwit. Si Jasper talaga si Jasper. Hindi naman siya nabigo, di ba? Ang ngiti ni Conrad ay lalong naging malaya nang makita ang ikatlong opisyal na pahayag na ipinakita sa screen. Nanlilisik ang mga mata ni Mitch sa tabi niya habang nakatitig kay Conrad ng masalimuot na tingin. Sinabi niya na ipapa-apply ni Jasper si Senna para sa pagpapahinto ng kalakalan kapag nakita niya ang pangalawang opisyal na pahayag, ngunit ibinasura ito ni Conrad at tumugon na sa halip ay lalabanan ni Jasper ang mga nagliliyab na baril. Hindi man lang naniwala si Mitch kay Conrad, ngunit kasunod ng ikatlong pahayag, hindi maiwasan ni Mitch na humanga sa malalim na pagkaunawa ni Conrad kay Jasper. Mas matalino si Conrad at mas naiintindihan niya si Jasper, mas gumaan ang loob ni Mitch. Ang kaalaman ni Conrad ay magdaragdag sa kanilang posibilidad na matalo si Jasper. So, anong gagawin natin ngayon? Tumingin si Mitch kay Conrad at nagtanong. Mas malumanay na ngayon ang tono at ugali ni Mitch. Nang mapansin ang pagbabago sa ugali ni Mitch, mahinahong sumagot si Conrad, kasalukuyang 2:00 ng umaga kung isasaalang-alang ang pagkakaiba ng oras, ang araw ng kalakalan ay dapat na magtatapos sa New York. Kailangan nating maghintay na magbukas ang merkado bukas para magawa ang anumang bagay. Nang sabihin niya iyon, nagninggas ang tingin ni Conrad sa determinasyon at desidido. Kapag nangyari iyon, ihahayag ang ating tagumpay, at siya ay mamamatay. Kuwit. Agad namang nag-react ang market sa pahayag ni Senna. Ang pinakahalatang reaksyon ay ang presyo ng share ni Senna ay agad na huminto sa pagbagsak dahil nagsimula itong tulan ng napakalapit sa limitasyon sa pagbaba ng presyo. Bagamat napakalapit nito sa halaga, hindi kailanman naabot ng presyo ang limitasyon. Ang $1 bilyong summer dollars na namuhunan upang madagdagan ang pagpapalabas ng mga pagbabahagi nito ay muling nagpasigla ng kaunting pag-asa sa merkado. Maraming mamumuhunan ang nagpasya na panoorin nila ang sitwasyon ng kaunti pa habang ang ilang mas matapang na mamumuhunan ay nagpasya na bumili ng mga pagbabahagi sa paligid ng mas mababang limitasyon sa pag-asang ito ay tataas muli. Habang lumilipad ang lahat ng uri ng haka-haka, tumayo si Jasper mula sa hotel sa Norritos City at naghanda na umalis. Mayroon pang 15 minuto bago matapos ang araw ng pangangalakal, kaya walang masyadong pagbabago sa ngayon, mahinang bumantong hininga si Jasper at nagsalita. Gumamit ka ng $1 bilyong summer dollars para pigilan si Senna na maabot ang mas mababang limitasyon ngayon. Medyo naagrabyado si Celine sa naging desisyon ni Jasper. Tomorrow will spell another battle, nakangiting dagdag ni Jasper. Minsan gusto ko talagang mawala ka. Tumingin si Celine kay Jasper at nagsalita na may banayad ng ngiti. Gusto ko talagang makita kung ano ang magiging hitsura mo kapag natalo ka. Ano sa tingin mo ang magiging hitsura ko? Kakain at iinom pa rin ako para mabuhay, matutulog pa ako at madyay gising. Kahit na bumagsak ng tuluyan ang share prices ni Senna, hindi ko sasabihin na malaking pagkalugi ito. Walang paraan na mabitawan ko ang aking mga bahagi sa Senna at mag-cash out. Ang mga tao lamang na maaaring mag-cash out ng kanilang mga bahagi bilang kapalit ng malaking halaga ng pera ang matatakot sa pagbagsak ng presyo ng kanilang kumpanya. Sa ganang akin, ang Senna mismo ay isang makinang kumikita ng pera na may sariling modelo ng negosyo. Worst comes to worst, lalabas na lang ako sa palengke at pribado. Kalmado ang tono ni Jasper habang nagsasabi siya ng totoo. Sobrang tinatansya ng lahat kung gaano kahalaga sa akin si Senna. Hindi ko maintindihan kung bakit iniisip nila na hindi ko kayang makita ang pagbaba ng presyo ng share ni Senna. Sa katunayan, sa isang tiyak na lawak, kung mas mababa ang share prices ni Senna, mas advantage ito sa akin. Isa pribado ko na lang at I pull out sa palengke. Kung tutuusin, ang pangunahing dahilan kung bakit naging pampubliko si Senna sa simula ay upang gamitin ang merkado at mabilis na makalakam ng mga pondo upang mapagan ang mahigpit na daloy ng pera ng JW. Ngayon na nalutas na ang problema, iniisip pa rin nila na ang merkado ni Senna sa Nasdaq ay isang kahinaan na maaari nilang pagsamantalahan. Nakikita ng mga tao ang paglalahad ng publiko sa Nasdaq bilang ang sukdulang layunin, ngunit hindi iyon ang naging target ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 897. Nanlaki ang mga mata ni Celine nang tumingin siya kay Jasper at sinabing,
Don't tell me sinadya mong pabagsakin ng kalaban ang share prices ni Sena para ma-privatize mo ito. Hindi mo ginawa, di ba? Habang pinag-iisipan ito ni Celine, mas nakumbinsi siya na si Jasper ang tipong gumawa ng ganitong bagay. Sa lahat ng ito, napakahusay ni Jasper sa paghabi ng kung ano ang pinaniniwalaan ng ibang tao na imposible sa posible. Mula sa pananaw ni Jasper, maaaring ito ay isang magandang ideya. Anong pinag-uusapan nyo? Napabuntong hininga si Jasper. Kung pinahihintulutan ng sitwasyon, maaaring ginawa ko iyon. Pero ang problema ngayon ay pera. Magiging astronomically mahal na isa pribado si Sena ngayon. Habang ang lahat ng mga subsidiary ng JW Capital ay may maraming potensyal, mayroon pa ring limitasyon sa kung gaano karaming pera ang maaari nilang kumita ngayon. Kailangan pang pondohan ng JW Capital ang kanilang mga operasyon. Bakit ko pa ipapaalam sa publiko si Sena kung hindi dahil sa totoo lang, I'm broke as hell. Sa tingin mo gaano katagal mula noon? Saan ako dapat maghanap ng napakaraming pera para subukang i-reprivatize ito? Umiling si Jasper at sinabing, privatization is my final plan, and that's only if I don't have any other options left. Sa ganang akin, ang isang maliit na panalo o pagkatalo ay hindi gaanong mahalaga sa akin. Gayunpaman, kapag mayroon akong opsyon na hindi matalo, walang paraan na hindi ko maaagaw ang toro sa pamamagitan ng mga sungay at mapanalunan ang lahat. Sa anumang kaso, oras na para umalis ako. Nakapulupot si Celine sa sofa habang nakangiti kay Jasper crescent-eyed at mahinang sinabi, "But it's so late. Bakit hindi na lang dito magpalipas ng gabi?" Maingat na sinulyapan ni Jasper ang babae at umiling, tinanggihan ang imbitasyon nito, "No thanks, uuwi na ako. Bakit ako mananatili dito kasama mo? Ano, natatakot kang ma-check up ka ng girlfriend mo?" Celine chuckled and provoked Jasper further, "Babae ako and even I'm not scared of that. Sino ka para matakot sa kanya? Sinusubukan mo akong kulitin, ikaw ba?" Ngumiti si Jasper at hinawakan ang kanyang jacket habang sumagot, "Sayang hindi ito gumagana sa akin. Bye." Aalis na sana si Jasper nang may kumabit sa kanyang binti. Sa pamamagitan ng medyas, ang isang malambot at may kantab na daliri ng paa ay dumampi sa hita ni Jasper habang si Celine ay magiliw na sinabi, "Pero gagawin ko kung natatakot akong mag-isa dito. Huwag mong sabihin sa akin na hinihiling mo sa iyong sekretarya na matulog sa iyo sa lahat ng mga taon na ito," matigas na sabi ni Jasper. "Di*quad ka." Binitawan ni Celine ang hita ni Jasper at humagulgol, nagsalita sa galit na tono, "I came to work for you for free tapos itatapon mo na lang ako pagkatapos mo akong gamitin. Dapat alam ko na lahat ng lalaki ay basura. Dito ka nagkakamali." Umiling si Jasper. "Kakasimula pa lang ng totoong laban. Hindi pa kita tapos gamitin, mamaya na lang kita itatapon." Pagkasabi noon ay humakbang palabas ng kwarto si Jasper sabay tawa ng malakas. "B***starred ka. Bibili ako ng pinakamaagang tiket palabas dito at aalis. Sana mawala ka sa round na ito, walang puso kang B***starred." Binato ni Celine ng unan ang mga pintuan na mabilis na isinara ni Jasper sa likuran niya. Nakatitig sa mga nakasarang pinto, biglang tumawa si Celine sa amusement. Kuwit, bahagyang nagliliwanag ang kalangitan nang makauwi si Jasper pagkatapos na masunog ang langis sa hating gabi. Kaya, natulog si Jasper hanggang tanghali at pagod na lumabas sa kanyang silid. "Anong oras ka nakabalik kagabi?" Napatingin si Wendy sa pagod na anyo ni Jasper at agad na pinaghandaan ng kasambahay si Jasper ng pagkain habang nag-aalalang tanong nito. "After 5 sa tingin ko." Umupo si Jasper sa sofa at sinabing dahan-dahan, "May nangyari sa presyo ng share ni Sena sa Nasdaq, ngunit dahil sa pagkakaiba ng oras, malamang na hindi ako makakatulog ng maayos sa lalong madaling panahon." "Masama ba?" tanong ni Wendy pagkaupo niya sa tabi ni Jasper. Hindi pa ito nawawalang dahilan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 878. Ngumiti si Jasper at tinapik ang kamay ni Wendy para aliwin siya at tinanong, "Hindi ka ba pumasok sa trabaho?" "Aalis na ako." Bumangon si Wendy at pinaalalahanan siya, "Tandaan na magpahinga pa sa hapon pagkatapos mong kumain." "Sige, hindi ako papasok sa kumpanya, pero sigurado akong magiging okay kayo ni Malcolm doon," nakangiting sabi ni Jasper.
Ang alam mo lang kung paano gawin ay itulak ang iyong mga responsibilidad sa ibang tao. Kakailanganin ko ang pagtaas ng sweldo sa pagtatapos ng taon. Tanong ni Wendy. Sure, ibibigay ko rin sa iyo ang pagkatao ko. Sapat na ba iyon para sa iyo? As if gusto ko yan. Matapos makipagbiruan kay Jasper ay umalis na si Wendy papunta sa kumpanya. Sa pagkakaroon ng traksayon ng mga subsidiary ng JW Capital, naging mas abala rin si Wendy bilang isa sa mga pangunahing supervisor sa mga proyekto. Bihira si Jasper sa kumpanya, kaya kailangan niyang bantayan ang mga ito para sa kanya. Ang mga negosyong ito ay mahalagang nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Si Malcolm ay napakahusay din, at siya ay may kaunting balikat sa kanyang mga responsibilidad. Pinatibay nito kung gaano kahusay ang desisyon para kay Jasper at Wendy na magbayad ng ganoon kataas na presyo para makapagtrabaho si Malcolm para sa kanila. Kakaalis lang ni Wendy nang pumasok si Julian sa mga pintuan. Jasper, bahagyang nakapikit, buong lakas na naramdaman ni Jasper ang kanyang enerhiya nang marinig ang boses ni Julian. Paikot-ikot, tinanong ni Jasper, may nahanap ka ba? Seryosong ulat ni Julian, may ilang lead. Tungkol sa villa na pinuntahan ni Mitch at Zane kahapon, nag-check ako kung kanino pagmamayari ang property at nalaman kong binili ito ng isang summer na negosyante mula sa Norritos City na bumalik mula sa ibang bansa 4 na taon na ang nakakaraan. Ang pinakakagiliw-giliw na bahagi ay ang negosyanteng ito ng summer ay hindi bumalik sa Summerland sa loob ng mga dekada, at ang unang bagay na ginawa niya sa sandaling bumalik siya ay bumili ng isang villa. Pagkatapos, umalis siya ng bansa ilang linggo pagkatapos mabili ang villa at hindi na siya bumalik mula noon. Kung tungkol sa villa na iyon, hindi na siya tumira mula nang mabili niya ito. Sa halip, nanatili siya sa mga hotel sa loob ng 2 buwang ginugol niya sa bansa. Mahinahong sagot ni Jasper. Ibig sabihin binili niya ito para sa iba. Alam mo ba kung sino? Ayon sa Property Development Company, binili ng negosyanteng Summer ang villa na may offshore account. The funds were traced back to a foreign trade company under the Monty family, mahinang sagot ni Julian. Napangiti si Jasper nang marinig iyon. So siya pala. Hindi ko ipagpalagay na hindi ito maaaring iba. Walang paraan na susundan ako ni Zane at Mitch sa Norritos City mula sa Harbor City. Magiging suicide mission iyon. Sa makatuwid, kailangan nila ng isang tao na maaaring maging banta sa akin kung nasaan ako ngayon. Si Conrad lang ang nababagay sa panukala, maging ito sa mga tuntunin ng kakayahan o katayuan. Mukhang matagal na silang magkatrabaho, kung ganoon. Malambing na tanong ni Julian, Jasper, sa tingin mo ba sila ang may kasalanan sa pagbaba ng share price ni Sena? Hindi malamang kung si Conrad lang, ngunit sa pakikipagsosyo ni Mitch sa kanya at ang mga pondo ng pamilya Langdon na sumusuporta sa kanya, hindi ko masasabi. Hinaplos ni Jasper ang kanyang baba at pinaikit ang kanyang mga mata habang sinasabi, isa lang ang paraan para malaman iyon. Subukan natin sila. Paano? Sa pagpunta sa villa, naguguluhang tanong ni Julian. Sa sandaling iyon, narinig ang naiinip na insulto sa labas ng pinto, na sinundan ng nagmamadaling yabag ni Henry. Makalipas ang 1 segundo, sumugod si Young Master Lo sa silid at umungal na may namumulang mga mata. Ang ginawa ko lang ay natutulog. How the F*** that Senador Ace share price drop like that? F***king hell kahit ang pera ko sa pagre-retiro ay nasa loob. Anong nangyari, Jasper? Sinong nanliligaw kay Sena? Sabihin mo sa akin, papatayin ko siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 879. Kaninang umaga, ang unang ginawa ni Henry pagkagising niya ay itinulak ang babae sa kanyang tabi at inilabas ang kanyang laptop para tingnan kung gaano kalaki ang presyo ng share ni Sena sa Nasdaq. Ito ay isang bagay na ginawa niya araw-araw nang walang kabiguan nitong mga nakaraang araw. Mula nang mabili niya ang kanyang pribadong eroplano, sa wakas ay naunawaan ni Henry kung ano ang ibig sabihin ng masakit na pagkasira. Hiniling pa nga niya ang alak na iniwan niyang hindi natapos sa mga nakaraang pagbisita tuwing madalas siyang pumupunta sa mga bar, dahil nag-aatubili siyang magbukas ng bagong bote. Ilang milyon na lang ang natitira sa kanyang mga account, na naging dahilan ng kanyang patuloy na pag-aalala. Hindi niya maiwasang makaramdam na parang mamamatay siya dahil sa pagkabasag niya anumang segundo. Sa matinding pangangailangang kumita,
Nagkaroon ng ideya si Henry nang makita niyang tumataas ang presyo ng share ni Sena araw-araw. Ang kanyang puso, nagpasya si Henry na ilagay ang lahat ng kanyang pera sa mga bahagi ni Sena. Sa katunayan, ang presyo ng bahagi ay tumaas araw-araw. Hindi nagtagal, nakuha na ni Henry ang higit sa 50% ng una niyang ipinuhunan, at sa bagong pagdagsa ng pera, lubos na nagliwanag ang kalooban ni Henry. Iba ang pakiramdam niya sa ibang anak ng trust fund na ang alam lang humingi ng pera sa kanilang pamilya. Pakiramdam niya ay mas magaling siya sa kanila ngayon. Bumili siya ng pribadong eroplano gamit ang sarili niyang pera, at hindi na niya kailangan pang humingi ng allowance sa kanyang pamilya. Sa puntong iyon, siya ay ganap na nakakapag-isa. Gayunpaman, ang bagong katotohanan ito ay nasira noong umagang iyon. Bumagsak ang presyo ng share ni Sena, at agad na pinalayas ni Henry ang babaeng mahigpit niyang hinawakan at tinawag na baby, noong nakaraang gabi. Nakasuot ng isang set ng damit, si Henry ay nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ni Jasper. Naaliw si Jasper nang maaninag niya ang sama ng loob ni Henry. Since when you buy Senador Ace shares? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nahihiyang nagsalita si Henry, ilang milyon lang, medyo nahiya ako. Panipi kuwit panipi. Tahimik na tumalikod si Julian at pinigilan ang pagnanasang hampasin si Henry. So, may nanliligaw ba kay Sena? Galit na tanong ni Henry, hindi nakakalimutan ang dahilan kung bakit siya dumating. Nagulat si Jasper. Not bad, paano mo nalaman? Humarap si Henry at mayabang na sumagot, paano ko hindi alam ang tungkol sa kumpanya mo? Ang mga presyo ng pagbabahagi ay tumataas sa lahat ng ito habang bumabagsak ng napakabilis ng walang babala. Ano pa ang maaaring mangyari kung hindi sinasadya ng isang tao na sirain ito? Natigilan si Jasper. Diretso ang isip ni Henry hanggang sa puntong masasabing simple lang siya. Sa kabila nito, ang gayong mga simpleng kaisipan ay madaling nakatulong sa kanya na makita ang katotohanan sa unang tingin. Maaaring magkaroon ng mga paliwanag ang sino mang may kahit kaunting kaalaman sa pagbabahagi at pananalapi tulad ng mga pullback mula sa isang mataas na presyo, isang overestimated na presyo sa merkado, o marahil ay may panganib na mga premium, ngunit hindi sila kailanman magmumungkahi ng ideya ng malisyosong aktibidad. Sa kabilang banda, si Henry, na walang alam sa industriya, ay nagawang matamaan ang ulo sa sandaling magsalita siya. Tigilan mo na ang dilly-dallying. Sabihin mo sa akin, sino ang taong nasa likod nito? Pupunta ako at papatayin ang buong pamilya nila ngayon din. Baka pinatay din nila ang aking mga magulang. Pinipigilan akong kumita ng aking pera. Gusto ng B***** na ito na mamatay ako. Ungol ni Henry. Sinenyasan ni Jasper si Henry na umupo at sinabing, pwede ka bang huminahon? Walang kwenta ang pagsigaw ng ganito. Nalaman ko na kung sino, pero hindi ko matiyak. Kaya, kakailanganin ko ang iyong tulong ngayon at kukumpirmahin natin kung sila ba o hindi. Naningkit ang mga mata ni Henry nang marinig ang sinabi ni Jasper. Magpapakitang gilas ka. Ay, teka, hindi. Anong balak mo this time? Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo sa akin, at susundin ko ng walang kondisyon. Pero siguraduhin mo lang na mahahanap mo ang F***** na nanliligaw sa shares ni Sena. Puputulan ko ang ulo niya. Ngumiti si Jasper na may crescent-eyed at sinabing, easy. Tawagan si Mitch mamayang gabi at yayain siya at si Zane na maghapunan. Sandali namang natigilan si Henry na nanginginig pa rin sa tuwa habang may pagdududa na nakatingin kay Jasper. Pinaghihinalaan mo sila. When it comes to the two F*****ing imbeciles, Mitch is still alright, but Zane's inexistent intelligence means that he can't earn money even if it's sitting right in front of him. Walang paraan na magagawa niya ito. Hindi ganoon ka-simple. Sagot ni Jasper, hindi pa rin ako masyadong sigurado sa ngayon, ngunit iyon ang dahilan kung bakit susubukan natin sila. Nagkibit balikat si Henry. Oo naman, walang problema. Nakuha ko na. Mabuti. Tumanggaw si Jasper bilang kasiyahan. Habang pinapanood si Henry na tumawag, mabilis na nag-time check si Jasper. Ayon sa pagkakaiba ng oras, ang Summerland ay humigit kumulang 12 oras bago ang New York, kaya magiging 9 ng gabi sa Summerland nang magbukas ang merkado doon ng 9 AM. Matapos kumpirmahin ito, tinawagan ni Jasper si Conrad. Medyo nagring ang phone bago ito kumonekta.
Paano kita matutulungan? Kalmadong kalmado si Conrad. Wala naman masyado. Kahapon lang natapos ang seremonya ng topping out para sa proyekto ng South Face River, ngunit hindi ko maiwasang isipin na may kulang nang hindi ito ipinagdiriwang kasama mo, Mr. Monty. Kaya nga ang plano ko ay imbitahan ka sa hapunan ngayong gabi, Mr. Monty. Malaya ka ba? Malapad ng ngiti ang tanong ni Jasper. Natahimik sandali si Conrad bago siya nagsalita ng mahinahon. Stop pretending, Jasper. Magkaaway tayo, hindi magkaibigan. Magsaya ka sa pag-celebrate ng sarili mo, wala akong oras o mood para mag-celebrate kasama ka. Dito ka nagkakamali, Mr. Monty. Pareho kaming mula sa Southeast Province, kaya anumang salungatan na mayroon kami ay dapat itago at harapin ng pribado. Bakit hindi dalhin ang lahat sa mesa para pag-usapan natin? Kung hindi ka sasama, Mr. Monty, madali kitang mahahanap sa bahay mo at doon kakain, nakangiting sabi ni Jasper. Nagiging unreasonable ka lang, Jasper. Galit na galit si Conrad. Ako nga, pag-amin ka agad ni Jasper. Natahimik sandali si Conrad na para bang natulala sa prangka ni Jasper. Nako, may 2 young masters mula sa Harbor City na naroroon din. Gawin lamang ang hapunan bilang isang pagkakataon upang makilala ang mga bagong kaibigan. O marahil, kilala mo na sila, Mr. Monty. Kailangan mong pumayag sa pagkakataong ito, tama ba? Ngumiti si Jasper. Nagtagal ang katahimikan ni Conrad. Kailan at saan? Tanong ni Conrad pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ngayong alas 8, ang pribadong silid ng unang emperador sa Imperial Kitchens. I look forward to see you then, sagot ni Jasper. Haha, mabuti naman kung ganoon. Pupunta ako doon sa tamang oras. Binaba ni Conrad ang tawag pagkasabi nito. Pagtingin niya, napagtanto niyang kakababa lang din ni Mitch ng telepono. Inimbitahan lang ako ni Jasper na maghapunan. Inimbitahan lang ako ni Henry na maghapunan. Halos magkasabay na sinabi ng dalawa. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Conrad at mahinang nagsalita, may alam siguro si Jasper. Or at the very least, alam na niya na we're working together. Hindi pwede. Itinago namin ito ng husto, hindi napigilan ni Mitch na maramdaman na may mali. Nagkibit-balikat si Zane at umungol, tignan mo ang takot na takot kayong dalawa. Lalaki lang si Jasper at dinner lang ito. Ano pa ang magagawa niya sa atin? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 900. Kailangan nating dumalo sa hapunan na ito, madilim na sabi ni Conrad. Tumango si Mitch. Hindi siya nang ahas na laktawan ang hapunan ng personal siyang iniimbitahan ni Henry. Nang gabing iyon, umalis sila sa villa at pumunta sa restaurant. Ang restaurant ay isang nakatagong establishment sa tabi ng South Face River Shore, hindi masyadong malayo sa malaking overbridge na itinayo noong nakaraang taon na nag-uugnay sa 2 bangko. Ang mga ilaw ay kumikinang ng maliwanag tuwing gabi, na ginagawa itong isang nakamamanghang tanawin. Naghahain ng isa sa pinakamagagandang folk cuisine ng Norritos City, ang Imperial Kitchen ay nangangailangan ng mga ordinaryong tao na magpareserba ng hindi bababa sa 1 linggo ng maaga upang makakain doon. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang katayuan at pagkakakilanlan ni Jasper, hindi na kailangang magpareserba ang lalaki kahit saan siya magpunta. Ang Imperial Kitchen, halimbawa, ay itinuturing na isang napakakilalang restaurant. Gayunpaman, nang dumating si Jasper dito upang mag-host ng mga bisita, dinala ng may-ari ang general manager at ang pangunahing chef upang batiin siya. Ang serbisyo ay katulad ng kung paano pakikitunguhan ng isang tao ang pagdating ng isang hari. Bumaba si Jasper sa sasakyan at nakipagkamay sa isang medyo chubby na lalaki na ang pangalan ay Orson Reese. Hindi ko inaasahang iistorbahin kita, Mr. Reese. Pasensya na po, nakangiting sabi ni Jasper. Kung isasaalang-alang ang kasalukuyang pagkakakilanlan at katayuan ni Jasper, maaaring si Orson ang may-ari ng Imperial Kitchen, ngunit kailangan pa rin niyang alagaan ang mga kapritsyo ni Jasper. Medyo nagulat si Orson sa harap ng paggalang ni Jasper. Kinamayan niya ang dalawa ni Jasper at yumuko siya ng 90-degree angle habang sumagot. Isang karangalan na handa kang kumain sa Imperial Kitchen, Mr. Lane. Tama lang na pumunta kami para batiin ka ng personal.
Kinansela na namin ang lahat ng iba pang reserbasyon ngayon at nilisan na namin ang restaurant para lang mapagsilbihan ka ngayon, Mr. Lane. Sa kabila ng pag-alam na sinasabi lamang ito ni Orson para pasayahin siya, ang gayong pagtrato ay labis na nakasakit sa ego ni Jasper. Kailangan kitang problemahin, Mr. Reese, ngumiti si Jasper. Wala namang problema. Naihanda na ang private room, kaya sundan mo ako, Mr. Lane. Kaya naman, magalang na pinangunahan ni Orson na sinundan sila ni na Jasper at Henry. Bakit ang galang mo rin sa mga taong ganito? Nagalit si Henry sa lahat ngayon matapos mawalan ng malaking halaga. Naglakad siya na may napakadilim na ekspresyon na humadlang sa mga tao na makisali sa kanya sa pag-uusap. Sa araw na iyon, si Henry lang ang nagsalita sa harap ni Jasper. Ang mga maliliit na karakter ay kapaki-pakinabang sa kanilang sariling mga paraan. Isang ngiti lamang ito at ilang magalang na salita para sa amin, ngunit nag-iiwan ito ng magandang impresyon at nakakatulong sa kanilang reputasyon. Maaaring hindi ito halos madalas, ngunit kapag naipon, maaari silang lubos na makinabang sa iyo. Tumingin si Henry kay Jasper na para bang isa siyang halimaw nang marinig niya itong sinabi. Hindi ka ba nagsasawa na mamuhay ng ganito? Nagsisimula na akong maniwala kahit ang iyong mga utot ay may oras at may layunin sa puntong ito. Seryoso, hindi ko alam kung paano mo hindi niloko ang iyong sarili sa kung gaano ka-calculative. Ngumiti si Jasper. Hindi mo lang naiintindihan ang saya dito. Or rather, hindi ka pa umabot sa point na mauunawaan mo ang saya dito. Napangisi si Henry. Sana hindi ko na maintindihan. Ang iniisip ko lang ngayon ay kung paano ko maaalis ang dalawang kumag na iyon. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Huwag kumilos ng padalos-dalos. Wala kaming anumang ebidensya at hindi rin kami ganap na tiyak ang padalos-dalos na pagkilos ay maghihikayat lamang sa kanila na magtago. Udyok ni Jasper. Inis na kinawayan siya ni Henry at sinabing, oo, alam ko. Mas lalo kang nagalit kaysa sa tatay ko. Susunod lang ako sa bilin mo, okay. Kasabay nito, sa isang marangyang kotse na may di kalayuan sa Imperial Kitchen. Nanunuya si Zane sa loob ng sasakyan habang casual na nagsampa ng mga kuko. Paminsan-minsan, sumulyap siya kina Mitch at Conrad, na pinag-uusapan kung ano ang posibleng mangyari sa hapunan. Seryoso, guys, ito ay literal na hapunan at ikaw ay takot na takot. Hindi naman niya tayo kakainin ng buhay or something, walang pakialam na komento ni Zane. Bahagyang kumunat ang noo ni Mitch at sinabing, tingnan mo ang sasabihin mo mamaya walang utak kang tanga. Kung gaano ka kausap, mas marami kang pagkakamali.